KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 851 hanggang 860. Ika-86 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 851. Siguradong mali ang nakita mo. Kahit na ang ranggo ni Huang Xiaolong ay umabot sa nangungunang 3,000 at ang kanyang pangalan ay lumitaw sa ibaba ng listahan ng ranggo, dahil sa kanyang pangalan ay nasa pinakaibaba, walang nakapansin sa paglitaw ng isang bagong pangalan. Pagkaraan ng isang segundo, isang Asher Dragon Institute Grand Elder ang nagkataon na tumingin sa listahan ng rangkang. Ngunit, bago umiwas ng tingin, nahagip ng gilid ng kanyang mata ang ibabang bahagi ng listahan at tumigas ang kanyang ekspresyon. Huang Xiaolong. Tinanlakihan niya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay pinunasan ito ng kanyang mga daliri. Hindi siya nagkamali, ito talaga ang pangalan ni Huang Xiaolong. Nagbago ang ekspresyon niya, mamuka at sumara ang bibig, nauutal. Napansin ng isang Asher Dragon Institute Grand Elder sa tabi niya ang kakaibang pag-uugali at nagtanong, ano iyon? Itinuro ng unang Asher Dragon Institute Grand Elder ang listahan ng pagraranggo, pinipiga, sa ibaba, Huang Xiaolong, si Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Nang marinig ito ni Qin Yi, Zheng Chu, at ng iba pa, bigla silang lumingon para tingnan ang listahan ng rangkang kasunod ng daliri ng Grand Elder na iyon. Ngunit, ilang sandali bago bumagsak ang kanilang mga tingin sa ibaba ng listahan ng ranggo, isang liwanag ang kumislap at ang pangalan ni Huang Xiaolong ay pinalitan ng isa pang disipulong nagngangalang Yuan Ji, na pumalit sa ika-3,000 na pwesto. Kaya naman, nang tumingin si Qin Yi at ang iba pang miyembro ng Asher Dragon Institute sa ibaba ng listahan ng rangkang, nabasa nito ang Yuan Ji. Ano ba Huang Xiaolong? Putol ni Zheng Chu. Ang pangalang Yuan Ji ay malinaw na nakasulat doon, na gumagawa ng kaguluhan sa wala. Sa palagay ko ay napakatagal mo nang nakatitig sa listahan ng ranggo, ang iyong mga mata ay naging malabo at mali ang nakita. Pinunasan muli ng Asher Dragon Institute Grand Elder na iyon ang kanyang mga mata. Nang makitang iyon nga ang pangalang Yuan Ji, na nakasaad sa listahan ng rangkang, hindi siya nagkaimik. Mas parang hindi niya alam kung ano ang sasabihin para iligtas ang sarili niya. Sumasang-ayon ako, Grand Elder Chen, mali ang iyong nakita. Kahit na ang Huang Xiaolong na iyon ay buhay pa, paano pa siya makakaakyat sa pinakamataas na 3,000 sa kanyang maliit na lakas? Isa pang Asher Dragon Institute Grand Elder ang tumunog. Pamuka at sumara ang bibig ng unang Grand Elder, ngunit walang lumabas na salita. Muli niyang tiningnan ang ibaba ng listahan ng rangkang, ngunit iyon pa rin ang pangalang Yuan Ji. Hindi kaya, mali talaga ang nakita niya. Hallucination ba iyon? Ang iba ay tumalikod na, hindi siya pinansin habang ang kanilang atensyon ay bumalik sa paggalaw ni Siyang Mingji sa pinakamataas na 100. Kahit na si Siyang Mingji na nagtataglay ng Asher Dragon Divine Fire at Extreme Lightning Destruction Physique ay napakalakas, ang kanyang pagbangon ay naging mas mahirap pagkatapos niyang maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kanyang mga puntos. Ang mga disipulo sa harap niya ay pawang Third Order High God Realm at mas mataas, ang kanilang accumulation ng mga puntos ay hindi mas mabagal kaysa kay Siyang Mingji. Sa bilis na ito, si Siyang Mingji ay maaaring, sa karamihan, ay umabot sa ika-80 na lugar. Ika-80. Sa pag-abot ng kanyang disipulo sa antas na ito, lubos na nasiyahan si Qin Yi. Sa umaapaw na kidlat na mundo, lumipad si Huang Xiaolong sa Megapolis. Sa unang tingin, ang loob ng lungsod ay isang kahabaan ng pagkatiwangwang sa paligid, ang malalawak na kalye nito ay walang laman kundi mga guho. Kahit na liwanag na ng araw, ang madilim na ulap at kidlat na umaaligid sa itaas nito ay nagbigay ng anino ng kadiliman sa ibabaw ng lungsod, na tuluyang nahuhuli ang lugar na ito sa huling liwanag ng dapit hapon. Naglakad si Huang Xiaolong sa isang walang laman na kalye, napansin na kahit saan siya tumingin sa loob ng lungsod, may mga kidlat na dumadaloy pababa. Bagamat maliit ang mapanirang kapangyarihan ng magagandang kidlat na ito, ang kanyang God Battle Chi ay naubos ng 6 na beses na mas mabilis sa loob ng lungsod.
Bagamat ang mga magagandang hibla ng kidlat na iyon ay halos hindi makapinsala sa True Dragon Physique ni Huang Xiaolong, nag-iingat pa rin siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng kanyang Glory of the Water God Armor pati na rin ang pagkuha ng Water God Halberd kung sakaling may mga hindi inaasahang sitwasyon. Kaya't hindi ko na-condense ang aking pagkadyos, kung hindi, maa-absorb ko ang puwersa ng kidlat dito para painitin ang aking pangangatawan. Napabuntong hininga si Huang Xiaolong. Ang umaapaw na Lightning World ay isang mas mataas na kaharian ng mundo at ang puwersa ng kidlat dito ay napakadalisay. Kung maa-absorb niya ito upang pasiglahin ang kanyang katawan, kahit na sa loob lamang ng isang taon, ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga pagsisikap sa paglilinang sa mas mababang kaharian. Habang naglalakad siya sa kalye, ang kanyang instincts ay sumigaw ng panganib at mabilis siyang umiwas sa gilid. Nang umiwas si Huang Xiaolong, isang malaking butil ng kidlat ang dumaong sa kinatatayuan niya kanina. Isang higanting butas ang lumitaw sa gitna ng kalye, ang lalim nito ay parang isang napakalalim na kailaliman. Maging si Huang Xiaolong ay naalarma dito, mabilis na tumingin sa isang madilim na ulap sa itaas. Mayroon talagang isang kidlat na hayop na nagtatago sa loob ng madilim na ulap na ito. Isang maagang Third Order High God Realm Lightning Beast. Maaaring hadlangan ng may itim na ulap na ito ang pagsisiyasat ng banal na sentido, kung ang kidlat na hayop na ito ay hindi umatake kay Huang Xiaolong ngayon, hindi niya malalaman na mayroon talagang isang kidlat na hayop na nagtatago sa loob. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Huang Xiaolong at ang kanyang momentum ay tumaas tulad ng isang marahas na baha. Sa isang mahinang sigaw, bumaril siya sa langit, ang Water God Halberd sa kanyang kamay ay tumutulak sa gitna ng madilim na ulap na iyon. Kasabay nito, 4 na espada na gawa sa puwersa ng kaluluwa ang tumusok sa kidlat na hayop. Isang masakit na panaghoy ang umalingaungaw sa hangin habang ang ilang mga bulalas ng dugo ay dumaloy sa hangin. Isang 30 pungsang mahabang kidlat na hayop na kahawig ng berdeng lobo ang bumagsak sa lupa. Ito ay isang Green Wolf Lightning Beast na may isang pares ng mga pakpak sa likod nito na kumikislap sa kidlat. Ang Green Wolf Lightning Beast ay hindi inaasahan na ang isang God Realm Runt ay talagang makakaiwas sa pag-atake nito, bukod dito ay bigla itong gumanti at nasugatan. Ang lobo ay nagpakawala ng galit na galit, isa na maaaring makaparalisa sa kaluluwa ng kaaway. Gayunpaman, ang pag-atake ng kaluluwa na ito ay walang epekto sa taong iyon. Huang Xiaolong lunged down, Ozurichi imbued sa itim na halberd habang siya stabbed out. Ang unang galaw ng Ozuri sword skill, Tempest of Hell. Isang marahas na puyo ng hangin ang umikot, ang paghungol nito ay katulad ng kahabag-habag na sigaw ng masasamang espiritu mula sa kailaliman ng impyerno. Kabisado na ni Huang Xiaolong ang lahat ng 18 galaw ng Ozuri sword skill at maaaring ipakita ang mga ito gamit ang anumang uri ng armas. Ang Green Wolf Lightning Beast ay tumalon pabalik upang umiwas at ang mga pakpak nito ay nakabuka, na pumuputok ng malakas. Parang tinawag, tumama ang kidlat sa taas sa madilim na ulap. Maliwanag, ang mga pakpak ng Green Wolf Lightning Beast na ito ay maaaring manipulahin ang puwersa ng kidlat sa mundong ito upang umatake, at kahit na ang mga pagtamal ng kidlat na ito ay hindi nakamamatay, ang karaniwang mga Panginoon ng Third Order High God Realm ay mahihirapang labanan sila. Nang dumaong ang kidlat sa puyo ng hangin ng Tempest of Hell, lumipad ang mga spark at yumanig ang puyo, na naging dahilan upang lalong masira ang kalye. Ganap na inilipat ni Huang Xiaolong ang kanyang Ozurichi, na bumubuo ng Hell Ozuri barrier sa paligid niya, at pinawi ang shockwaves mula sa mga tama ng kidlat na may pagyanig. Ang mahabang halberd sa kanyang kamay ay muling sumalakay sa Berdeng Wolf Lightning Beast. Ang pangalawang galaw ng Ozuri sword skill, Tears of Ozuri. Ang isang malaking halaga ng Ozurichi ay naging mga patak ng ulan na sumasakop sa libu-libong li na bumabato. Ang ikatlong hakbang, galit ng Haring Nether. Ang ika-4 na galaw, estado ng masaganang kidlat. Ang mga pag-atake ni Huang Xiaolong ay sunod-sunod na dumating. Kahit na ang Green Wolf Lightning Beast ay isang Third Order High God Realm, mas mahina pa rin ito kumpara kay Dragon Emperor Ao Tai. Higit pa rito, ito ay nasugatan ng husto ni Huang Xiaolong dahil sa kawalang ingat nito at dumanas ng magkakasunod na pag-atake pagkatapos noon.
Hindi nagtagal, ang halberd ni Wang Xiaolong ay tumago sa ulo ng Green Wolf Lightning Beast, na binura ang kaluluwa nito minsan at para sa lahat. Isang maliwanag na daloy ng liwanag ang lumipad palabas mula sa bangkay ng Green Wolf Lightning Beast papunta sa Jade Token sa loob ng katawan ni Wang Xiaolong. Sa isang iglap, mahigit 3,000 puntos ang naidagdag sa kanyang Jade Token, ngunit pagkatapos ay natuklasan niyang nahulog siya ng 2 pwesto sa ika-3,002 na posisyon kahit na tumaas ang kanyang mga puntos. Ipinilig ni Wang Xiaolong ang kanyang ulo na may mapait na ngiti, mukhang mabagal talaga ang kanyang bilis sa pagkuha ng mga puntos. Nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong. Habang si Wang Xiaolong ay nakipagsapalaran pa sa lungsod, sa ibang bahagi ng lungsod na hindi kalayuan sa kanya ay mayroong 100 mga disipulo na kumukubkob sa isang kidlat na hayop. Ang mga disipulong ito ay lahat mula sa iisang puwersa, mga disipulo ng Yellow Family. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 852. Tunay na magandang balita. Ang lakas ng grupong ito ng mga disipulo ng Yellow Family ay hindi mababa. Ang pinakamahina ay hindi bababa sa maagang Second Order High God Realm, samantalang ang cultivation ng mas malakas ay nasa unang bahagi ng Third Order High God Realm. Sa ilalim ng malupit na pag-atake ng mga disipulo ng Yellow Family, ang 6 na kidlat na hayop ay napatay ilang sandali mamaya at ang matingkad na agos ng liwanag ay dumaloy mula sa kanilang mga katawan patungo sa mga token ng mga disipulo. Pinabati kita, Kuya Yellowzin, muli kang umangat sa ranggo, naabot mo na ang ika-921 na pwesto. Pinati ng isa sa mga disipulo ng Yellow Family ang isang binata na may hawak na malaking kutsilyo sa kanyang kamay. Mabilis na sumunod ang iba pang mga disipulo ng Yellow Family. Congratulations, Kuya Yellowzin. Ang binatang ito na may hawak na isang mahusay na kutsilyo, si Yellowzin, ay ang pinakamalakas na tao sa grupong ito ng mga disipulo, isang maagang Third Order High God Realm Master. Nang marinig ang mga alon ng pagbati, si Yellowzin ay puno ng ngiti habang siya ay tumango. Pagkatapos ay lumingon siya sa 2 disipulo na may hawak na mga espada, Yellow Beak, Yellow Zuan, pareho ang iyong mga ranggo, sa ika-1063 at ika-1087 na pwesto. Malaki ang pag-asa mong makapasok sa nangungunang 1,000. Maliban kay Yellowzin, ang pinakamalakas sa grupo ay sina Yellow Bee at Yellow Zuan. Ang una ay isang pick late Second Order High God Realm at ang huli ay isang late Second Order High God Realm. Ang natitirang mga disipulo ay nasa pagitan ng maaga hanggang kalagitnaan ng Second Order High God Realm. Nang marinig ang mga salita ni Yellowzin, ang natitirang mga disipulo ay nagmamadali ring batiin sina Yellow Bee at Yellow Zuan. Nagtataka ako kung nasaan si Kuya Yellow Tianfeng sa ngayon. Tinong mag-aakalang magkakaroon ng 13 Fourth Order High God Realm Disciples sa tournament, mukhang mahihirapan si Kuya Yellow Tianfeng na makapasok sa top 10. Biglang sabi ni Yellow Bee. Ang mga disciples ng Fourth Order High God Realm ng tournament na ito ay umabot sa napakalaking bilang na 13 tao na lumampas sa mga pagtatansya ng lahat. Sa kasalukuyan, ang mga nasa nangungunang 10 ay pawang mga master ng Fourth Order High God Realm. Noong una, inakala ng pamilyang Yellow na ang kanilang pinakadakilang talento sa lahat ng panahon, si Yellow Tianfeng, ay maaaring maupo ng comfortable sa nangungunang 3 kahit na maaga ang unang pwesto ng walang gaanong problema. Ngunit ngayon, hindi lamang si Yellow Tianfeng ang nahihirapang umakyat sa nangungunang 10, siya ay kasalukuyang nasa ika-15 na pwesto. Pinabulaan na ni Yellowzin, 3 buwan na lang, ang kasalukuyang ranking ay hindi indikasyon ng huling resulta. Maliban doon sa Wang Goyanwei, ang ating Kuya Yellow Tianfeng ay hindi mas masahol pa kaysa kay Fang Chu, Muchi, Zhou Yao, o sa iba pa, si Kuya Yellow Tianfeng ay tiyak na makakapasok sa top 10. Yung Wang Xiaolong, namatay na ba siya? Ang naguhumapon na kidlat na mundo ay mas malaki kaysa sa ating inaakala, kung sakaling magtago siya sa isang malayong sulok ay talagang mahihirapan tayong hanapin siya. Sumimangot si Yellow Zuan, solemn na ang boses.
Mas mabuting magdasal ang punk na iyon na mamatay ng mas maaga, kung hindi, kung mahulog siya sa aking kamay, mayroon akong 1,000 paraan upang pahirapan siya. Pumuso si Yeluzin ng may pang-aalipusta. Sa tuwing naaalala niya si Huang Xiaolong na gumamit ng 40,000 pinakamataas na divine grade na mga spirit stone upang bilhin ang Surging Waves Mansion, ang kanyang puso ay mag-aapoy sa galit. Kailan pa nasasample sa mukha ang kanilang Yellow family pagdating sa pera. Habang kalaunan, patuloy na pinangunahan ni Yeluzin ang mga disipulo ng Yellow family sa lungsod. Ang mga kidlat na hayop sa loob ng inabando ng lungsod ay medyo malakas, kahit isang First Order High God Realm at mas mataas, ngunit sa kanilang lahat na nagtutulungan, ang mga kidlat na hayop na ito ay madaling napatay. Ang Yellow Family ay may isang heritage battle formation na ipinasa mula sa kanilang mga ninuno na tinatawag na Twin Frost Flame Formation. Nang ang pormasayon ay nasa lugar, ang kanilang lakas ay tumaas ng isang malaking margin, kaya't maaari pa nilang labanan ang isang late Third Order High God Realm Lightning Beast. Habang ang kanilang grupo ay patuloy na nakikipagsapalaran sa mas malalim na lungsod, ang kanilang mga puntos ay mabilis na tumaas. Kuya Yeluzin, magandang balita. Ngayon lang, isang disipulo ng pamilyang Beitang ang nagpadala sa akin ng mensahe na nagsasabing nakita niya si Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang oras, tumakbo ang isang alagad ng Yellow family para magsumbong kay Yeluzin. Ang iba pang mga disipulo ng Yellow family na nakarinig nito ay nagpakita ng mga nasasabik na mukha. Si Yeluzin ay tumawa ng malakas, talaga. Tunay na magandang balita iyan. Pagbalik natin, dapat nating bigyan ng mabigat na gantimpala ang disipulo ng pamilya Beitang. Saan niya nakita si Huang Xiaolong? Sinabi niya na si Huang Xiaolong ay nasa parehong lungsod din namin, bukod dito, hindi siya malayo sa aming lokasyon. Mabilis na sumagot ang disipulong Yellow family na iyon. Magaling. Hindi ko inaasahan na ganoon kalapit sa amin ang punk na iyon, nakakatipid ito sa aming hirap na hanapin siya. Nagningning ang mga mata ni Yellow Shi. Ngunit, dahil ang punk na iyon ay maaaring makarating sa bahaging ito ng lungsod, mukhang ang kanyang lakas ay tulad ng sabi-sabi, hindi mas mahina kaysa sa isang peak plate First Order High God Realm. Tinuri ni Yellow B. Gustong-gusto kong pumatay ng ganitong uri ng mga kakaibang henyo na hindi pa lumalaki. Ang mga mata ni Yellow Zuan ay kumislap sa matinding pananibik at pananibik. Pumunta na tayo doon, baka makatakas ang punk na iyon. Yeluzin gave a evil chuckle. I'm really looking forward to see that punk's face kapag nakita niya kami, ang takot at gulat sa mga mata niya, hehe. Sa isang nagkakaisang desisyon, lahat sila ay sumugod patungo sa kinaroroonan ni Huang Xiaolong. Habang nagmamadaling hulihin siya ng mga disipulo ng Yellow family, nakatayo si Huang Xiaolong sa harap ng napakalaking palasyo. Ang maitim na ulap na umaaligid sa itaas ng napakalaking palasyong ito ay ilang beses na mas siksik kaysa sa iba pang mga lugar na nakita niya sa ngayon, kumikidlat na kasing kapal ng isang brasong may sapat na gulang na kumaluskos at kumikidlat. Gayunpaman, ang nakaakit ng atensyon ni Huang Xiaolong ay hindi ang madilim na ulap at kidlat sa itaas, ngunit ang kislap ng kulay-kulay na bahaghari na liwanag na paminsan-minsan ay inilalabas ng napakalaking palasyo na sinasamahan ng nakakaakit na samyo ng prutas. Talagang may ilang uri ng bihira at mahalagang espiritual na prutas sa loob. At ang edad nito ay tiyak na higit sa 2 milyong taong gulang, marahil kahit na 3 milyong taong gulang. Nang papasok na si Huang Xiaolong sa napakalaking palasyo upang malaman, ilang matalas na sipol ng hangin ang nagmula sa malayo. Malungkot na tumigil si Huang Xiaolong at lumingon upang tumingin. Mga disipulo ng Yellow family. Nang mapansin ang mga damit ng mga taong ito, pagkatapos ng maikling segundo ng pagkagulat, si Huang Xiaolong ay nagpakita ng isang ngiti. Sa mga araw na ito, habang hinahanap niya si Siang Mingji, umaasa rin siyang makatagpo ang mga disipulo ng Yellow family. Hindi niya akalain na makakasagasa siya sa mga oras na ito, bukod pa rito, 16 na disipulo ng sabay-sabay. 16. Kung ang 16 na disipulong ito ay namatay lahat, ang patriarch ng pamilya Yellow ay malamang na galit, tama ba? Ang 16 na disipulo ng Yellow family ay nakarating kay Huang Xiaolong sa ilang sandali ng paghinga.
Wang Xiaolong, hindi mo inaasahan ito, tama ba? Nabulok na bulok ang swerte mo para matagpuan namin. Si Yeluzin ay kampante na tumawa. Napangiti si Yeluzuan, 3 buwan kang nagtatago, tingnan natin kung paano ka pa magtatago. Hinarap sila ni Wang Xiaolong habang ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa kanyang likod, bumubulong sa kanyang sarili, pagkatapos kung patayin kayong lahat, ang aking mga puntos ay sapat na upang makapasok sa pinakamataas na 1,000. Nang marinig ang pagungol ni Huang Xiaolong, si Yeluzin at ang lahat ng naroroon na mga disipulo ng Yellow family ay halos maiyak sa kititawa. Tama ba ang narinig ko? Balak ng punk na ito na patayin tayong lahat. Isang mid-second order High God Realm Yellow family disciple ang tumawa ng baliw, sa tingin ba niya ay isa siyang peak plate third order High God Realm master? Anong bango ito? Biglang nasulyapan ni Yeluzin ang napakalaking palasyo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kagalakan, tiyak na ang bango ng isang napakabihirang espiritual na prutas na higit sa 2 milyong taong gulang. Habang naaamoy ng iba pang 15 Yellow family disciples ang mga alon ng nakakapreskong samyo ng prutas, bawat isa sa kanila ay natuwa. Wang Xiaolong, ikaw talaga ang aming maswerteng bituin kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakahanap ng espiritual na bunga ng ganitong antas. Nagdiwang na si Yellow Bee. Wala ni isa man sa mga disipulo ng Yellow family ang nakapansin sa pagkawala ni Wang Xiaolong sa kinatatayuan niya dati. Ang Water God's halberd sa kanyang kamay ay nagbuga ng walang awa na kislap ng agad nitong pinutol ang ulo ng isang mid-second order High God Realm na disipulo. Sa pagliko ng kanyang pulso, itinuro niya ang patayong hiwa ng patagilid na naglasla sa isang maagang disipulo ng second order High God Realm. Ilang Soul Force Sword ang mabilis na lumipad palabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong pagkatapos noon. Sa kasalukuyang puwersa ng kaluluwa, maaaring bumuo si Huang Xiaolong ng higit sa 100 Soul Force Sword ng sabay-sabay. Mahigit 100 espada ang pumatay kay Yeluzin at sa natitirang mga disipulo. Sa Ian Square, ang ika-2,945 na ranking ng listahan ng Rango ay kuminang ng maliwanag habang pinalitan ng pangalan ni Huang Xiaolong ang nauna. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 853. Hindi isang hallucination. Katulad ng dati, kahit na lumabas ang pangalan ni Huang Xiaolong sa listahan ng rankang, hindi ito nakakuha ng atensyon. Karamihan sa mga tao sa parisukat ay pangunahing nakatuon sa nangungunang 100 ng listahan ng pagraranggo, at may ilan na tumitingin din sa nangungunang 1,000 paminsan-minsan. Samantalang ang Azure Dragon Institute Grand Elder na nagngangalang Wang Hong ay sumulyap sa ibaba ng listahan ng ranggo ng mas madalas kaysa sa ibang mga tao sa plaza. Bagamat sinabi ni Zheng Chu at ng iba pa na ito ay isang guni-guni nang makita niya ang pangalan ni Huang Xiaolong sa ika-3,000 na lugar, hindi kumbinsido si Wang Hong. Gayunpaman, sa mga sumunod na araw, ang pangalan ni Huang Xiaolong ay hindi na muling lumabas sa ibaba. Nagdulot ito ng pagdududa ni Wang Hong sa kanyang sarili. Mali ba ang nakita niya? Nang ibalik ni Wang Hong ang kanyang tingin mula sa ibaba ng listahan ng rankang, ang kanyang tingin ay natigil sa isang tiyak na pangalan sa ika-2,945 na lugar. Pagiliw na nagniningning sa lugar na iyon ang pangalang Wang Xiaolong. Wang Xiaolong. Isang hininga ang natigil sa kanyang dibdib. Pinunasan ni Wang Hong ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, isa na ba itong guni-guni? Nanlaki ang kanyang mga mata upang tumingin sa parehong lugar pagkatapos kuskusin ang kanyang mga mata, ang pangalan pa rin ni Huang Xiaolong. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi siya sumigaw o sumigaw, ngunit muling kinusat ang kanyang mga mata kung sakaling may nakikita siya. Nang muli niyang tingnan ang ika-2,945 na pwesto, ito ay isang disipulo na nagngangalang Lin Xin. Nang tingnan ang pangalang ito, nakahinga sa maluwag si Wang Hong, sa pag-aakalang ang nakita niya kanina ay isang guni-guni, isang pagkakamali. Mabuti na lang at hindi siya sumigaw at gumawa ng kaguluhan kung hindi ay magdusa siya ng panibagong pagsaway ni Zheng Chu at ng iba pa.
Makalipas ang isang segundo ng kaiginhawahan, ang mga mata ni Wang Hong ay tila naniga sa isang lamaking estado nang makita niya ang pangalan ni Huang Xiaolong sa ika-2931 na pwesto. Ika-2931. Paglukso ng 14 na lugar, hindi kaya ngayon lang. Hindi ba hallucination? Sa susunod na sandali, nakita ni Wang Hong ang pangalan ni Huang Xiaolong na kumikislap at muling umakyat, puminto sa ika-2912 na pwesto. 2912. Hindi nagtagal, muling sumikat ang pangalan ni Huang Xiaolong, sa pagkakataong ito ay umaangat hanggang sa ika-2873 na pwesto. Si Wang Hong ay tila nakakita ng isang multo, ang kanyang mga mata ay nakausli mula sa kanilang mga saksakan, ang kanyang paghinga ay napunit, maging ang kanyang mga paa ay tila nanginginig habang siya ay humiling bilang pagtanggi, sumisigaw, hindi, imposible, hindi ito maaaring totoo, tiyak na imposible. Napalingon sa kanya ang iba pang miyembro ng Asher Dragon Institute dahil sa matinding sigaw ni Wang Hong. Nakakunot ang noo ni Qin Yi habang hinihingi niya sa mapang-akit na boses. Anong imposible? Nasabi ko na sa iyo ng maraming beses, sa lakas ng Huang Xiaolong na iyon, imposibleng makapasok siya sa nangungunang 3,000. Pinaliwala ni Wang Hong ang kawalang kasiyahan sa mukha ni Qin Yi. Itinuro ang listahan ng rangkang, nanginginig ang kanyang boses, hindi, ito si Huang Xiaolong, Huang Xiaolong. Si Qin Yi, Zheng Chu, at ang iba ay tumingin sa listahan ng rangkang sa ika-2873 na pwesto dahil sa curiosity. Gayunpaman, ang pangalan ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa sandaling ito, tumalon ng napakalaking distansya pasulong mula 2873 hanggang sa ika-2412 na pwesto. Kaya naman, nang tingnan ni Qin Yi, Zheng Chu, at ng iba pa ang ika-2873 na posisyon sa listahan ng rangkang, hindi nila nakita ang pangalan ni Huang Xiaolong. Hindi napigilan ni Zheng Chu na kutsain si Wang Hong, sa tingin ko ay umaasa ka na ang Huang Xiaolong na iyon ay lumabas sa listahan araw at gabi na nagsimula kang mag-hallucinate, na nakikita ang mga bagay na wala doon. Naging malamig ang ekspresyon ni Qin Yi, nagpas siyang suriin itong si Wang Hong ng detalyado sa sandaling bumalik sila sa Asher Dragon Institute. Patuloy na itinuro ni Wang Hong ang listahan ng ranggo, hindi pinapansin ang pangungutya ni Zheng Hu, na uutol sa kanyang mga salita, Huang Xiaolong, napakabilis. Sobrang bilis. Si Qin Yi, Zheng Chu, at ang iba pa ay muling tumingin sa listahan ng rangkang. Kawakas, sa pagkakataong ito, nakita nila ang pangalan ni Huang Xiaolong. At nanigas sila sa pwesto. Si Huang Xiaolong ba talaga yon? Pinunasan ni Zheng Chu at ilang iba pang Grand Elder ang kanilang mga mata, tulad ng ginawa ni Wang Hong dati, at tumingin muli sa listahan ng rangkang. Ang pangalan ni Huang Xiaolong ay nasa ika-2264 na pwesto. Sa sumunod na sandali, kumikinang ang kanyang pangalan. Nang muling lumitaw, ito ay nasa ika-2125 na lugar. Kawakas ay naunawaan ni Qin Yi, Zheng Chu, at ng iba pa ang ibig sabihin ni Wang Hong ng napakabilis. Si Huang Xiaolong ay tumaas sa listahan ng napakabilis. Nakapasok na siya sa 1,900. Muling tumili si Wang Hong, nalaglag ang kanyang panga. Sa pagkakataong ito, si Qin Yi o si Zheng Chu ay hindi pa muna o nagalit kay Wang Hong. Tinitigan ni Qin Yi ang pangalan ni Huang Xiaolong na tumataas na parang araw sa listahan ng rangkang, ang kanyang mukha ay mas madilim kaysa sa maputik na tubig. Tila minamaliit na naman niya si Huang Xiaolong, hindi lamang ang maliit na nakakainis na punk na ito ay nabubuhay pa, ang kanyang lakas ay hindi kasing hina ng inakala niya. Naalala ni Qin Yi na ilang araw ang nakalipas sinabi ni Wang Hong sa kanila na nakita niya ang pangalan ni Huang Xiaolong na lumabas sa listahan ng ranking sa ika-3,000 na lugar. Gayunpaman, malinaw na walang nakikitang mali si Wang Hong noong panahong iyon, at hindi rin ito guni-guni. Totoo nga. Hindi ko talaga akalain na may ganoong kakayahan si Huang Xiaolong. Mukhang itinago niya ang kanyang cultivation realm, marahil ay nakalusot din siya sa High God realm tulad ng junior brother. Nagsalita si Zheng Chu sa isang solemn na boses.
Sa puntong ito, hindi naniniwala si Seng Chu na si Huang Xiaolong ay isa lamang perfection stage sa late 10th Order God Realm Cultivator. Ang lahat ng mga disipulo na nagawang umakyat sa pinakamataas na 3,000 ay late 2nd Order High God Realm at pataas. Hindi posibleng makamit ni Huang Xiaolong ang resultang ito sa pamamagitan lamang ng paglilinang ng God Realm. Maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag, si Huang Xiaolong ay nakalusot na sa High God Realm, ngunit gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang itago ang kanyang tunay na cultivation realm. At muli, kahit na siya ay umabad sa High God Realm, hindi siya maaaring makipagkompetensya sa junior brother na may Asher Dragon Divine Fire. Ang pinakamataas na maaari niyang maabot ay sa isang lugar pagkatapos ng ika-1,000 na pwesto, wala siyang pagkakataong umakyat sa tuktok na 1,000. Humisi si Seng Chu, ang lahat ng mga ranking na numero na mas mababa sa 1,000 ay walang kaugnayan. Sa tournament na ito, tanging ang nangungunang 1,000 disipulo ang makakatanggap ng mga reward. Ito ay eksakto tulad ng sinabi ni Seng Chu, si Huang Xiaolong ay walang pagkakataon na makapasok sa nangungunang 1,000. Isang Asher Dragon Institute Grand Elder Fu yan ang sumang-ayon at idinagdag, bukod dito, ang kasalukuyang ranking ay hindi nakatakda sa bato. Sino ang nakakaalam, baka makalipas ang ilang araw ay bumagsak siya sa pinakamataas na 2,000 kahit na bumagsak mula sa nangungunang 3,000. Habang sinusumpa ng grupong Asher Dragon Institute si Huang Xiaolong, sa isa pang sulok ng Ian Square, ang Yellow Family Patriarch na si Yellow Chufei at ang Grand Elders ng pamilya ay binibigyang pansin ang listahan ng rango. Ang mga mata ni Yellow Chufei ay nakadikit sa pangalan ni Yellow Tianfeng sa ika-15 pwesto. Inaasahan niya ang sorpresa na maibibigay sa kanya ng pinakamaliwanag na bituin ng kanilang Yellow Family, ang pinakatalentadong henyo ng kanilang pamilya, sa pamamagitan ng pagpasok sa nangungunang 10. Pare, siguradong papasok si Kuya sa top 10. Sabi ni Yellow Tianhao sa gilid. Tumango si Yellow Chufei. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ng isang Yellow Family Grand Elder. Itinuro ang ika-1,087 na pwesto, sumisigaw, Patriarch, tumingin ka dali, Yellow Zuan. Naramdaman ni Yellow Chufei at ng iba pang miyembro ng Yellow Family na kakaiba ang kinikilos ni Grand Elder. Nang tumingin sila sa ika-1,087 na pwesto, ang nagniningning na pangalan ni Yellow Zuan ay biglang lumabo at sumabog na parang paputok sa susunod na segundo, permanenteng nawala sa listahan ng rangkang. Hindi na sila estranghero sa eksenang ito. Kung ang pangalan ng isang kalahok na disipulo ay sumabog ng ganoon, nangangahulugan ito na nahulog ang disipulong iyon. Sa madaling salita, patay. Isang nakakatakot na katahimikan ng bomb-alot sa grupo ng Yellow Family. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 854. Isa pa. Kahit na ang talento ni Yellow Zuan ay hindi kasing taas ng kay Yellow Tianfeng, isa pa rin siya sa ilang mahahalagang talento ng Yellow Family. Sa talento ni Yellow Zuan, kung hindi siya makaranas ng sakuna, tiyak na magiging isa siya sa mga high-level na High God Realm Master ng kanilang Yellow Family. Ang kapangyarihan ng isang pamilya, malakas man ito o mahina, ay lubos na nakadepende sa bilang ng mga high-level na High God Realm Masters na mayroon ito. Walang alinlangan, ang pagkamatay ni Yellow Zuan ay isang masakit na pagkawala para sa pamilya Yellow. Kung si Yellow Zuan ay napatay ng mga kidlat na hayop, kung gayon maaari lamang nating sisihin ito sa kanyang masamang kapalaran. Nalungkot si Yellow Chufei sa sakit, gayon paman, kapag nalaman kong pinatay siya ng isa pang disipulo, sumusumpa ako sa batas ng langit, kahit sino pa ang taong iyon, puputulin ko sila sa 1,000 piraso. Ang nakagigimbal na layunin ng pagpatay ni Yellow Chufei ay naging dahilan upang ang mga nakatayo sa malapit ay umatras sa pangamba. Pagkatapos, ang parehong Yellow Family Grand Elder ay muling itinuro ang listahan ng rango, ang kanyang mukha ay namutla, Yellow Yu, siya ay. Natigilan ang lahat ng nakarinig sa kanya, pwede bang? Si Yellow Chufei at ang iba pang miyembro ng Yellow Family ay balisang lumingon sa listahan ng rangkang sa ika-1,623 na pwesto.
Nang ang kanilang mga tingin ay nahulog sa pangalan ni Yellow Yu, ang kanyang pangalan ay lumabo at sumabog na parang mga paputok na bura sa listahan ng rangkang. Isa pa, patay. Naikuyong ni Yellow Chufei ang kanyang mga kamao nang napakalakas na ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa kanyang mga palad, ang kanyang layuning pumatay ay tumaas. Yellow Zin. Ang parehong Yellow Family Grand Elder ay muling sumigaw, mas malakas sa pagkakataong ito. Nang marinig na sumisigaw si Grand Elder sa pangalan ni Yellow Zin, naramdaman ni Yellow Chufei at ng iba pang miyembro ng Yellow Family na nanikip ang kanilang mga puso. Ang talento ni Yellow Zin ay bahagyang mas mataas kaysa kay Yellow Zuan, isa siya sa 3 disipulo ng Yellow Family na nasa nangungunang 1,000 sa listahan ng rangkang. Please. Gayunpaman, pinanood nila ang pangalan ni Yellow Zin na unti-unting lumalabo at sumasabog sa mga pusong puno ng sakit, pangamba, at kawalang paniwala, nawawala sa listahan ng rangkang tulad ng pangalan ni na Yellow Zuan at Yellow Yu. Ang pangalan ni Yellow Zin ay tinanggal mula sa ika-921 na lugar. WHO. Sino ito? Ang mga mata ni Yellow Chufei ay naging eskarlata, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa hangin na katulad ng isang makapangyarihang mabangis na hayop na malapit ng magmukmak. Ang natitirang bahagi ng pamilya Yellow ay may katulad na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kasunod nito, nakita nila ang pangalan ni Yellow B, isa pang disipulo na maihahambing kay Yellow Zuan, na nasa ika-1063 na sumabog at nawala tulad ng mga nauna. Pagkatapos ng Yellow B, isa-isang sumabog ang mga pangalan ng Yellow Family Disciples na nasa pagitan ng 1 at 2,000. Sa tuwing sumasabog ang pangalan ng isang disipulo ng Yellow Family na parang nakasisilaw na paputok, ang layunin ng pagpatay na dulot ng mga miyembro ng Yellow Family sa plaza ay lalong lumalalim, halos tumigas. Bawat isa sa kanila ay parang nasa bingit ng pumatay ng tao, kahit sino. Nagsimulang bumagsak ang kulay itim na yelo sa paligid ng mga miyembro ng Yellow Family. Nang mapanood ito, ang mga nakapaligid na magsasaka ay umatras ng mas malayo. Ang makapal na layunin ng pagpatay ng Yellow Family ay nakakuha ng atensyon ni Wango Shuo at ng iba pang 11 Wango Clan Elder sa itaas ng square. Iyan ang Yellow Family Patriarch ng Saint Lord Galaxy, Yellow Chufei. Hindi masyadong masama ang ginagawa ng Yellow Family sa isang henyo tulad ni Yellow Tianfeng. Sabi ni Wango Shuo. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Yellow Family ay mayroong 11 disipulo sa pinakamataas na 3,000, tama ba? Bakit si Yellow Tianfeng at Yellow Wei lang ang mayroon ngayon? Ang iba ba? Gulat na nagsalita si Wango Changqing. Ngayon ko lang napansin nang ilabas mo ito, namatay na ba ang ibang mga alagad ng Yellow Family sa ilalim ng kamay ng mga kidlat na hayop? O baka pinatay sila ng ibang kalahok? Ang isa pang Wango Clan Elder, Wango Yuan ay bumantong hininga. Kung pinatay sila ng ibang mga alagad, sino kaya ito? Dahil kayang patayin ang siyam na disipulo ng Yellow Family, dapat silang magkaroon ng lakas ng Mid-Third Order High God Realm. Sabi ni Wango Shuo. Sa di kalayuan, ang Azure Dragon Institute ay nakatitig pa rin sa pangalan ni Huang Xiaolong habang patuloy itong tumataas sa rango. Sa oras na ito, si Huang Xiaolong ay bumangon hanggang sa ika-1,006 na lugar. 1,006th place, 6 na lang ang ranks at siya ay nasa top 1,000. Kanina, kinumbinsi ng mga taong ito ng Azure Dragon Institute ang kanilang mga sarili na hindi makakapasok si Huang Xiaolong sa nangungunang 1,000, ngunit ngayon, habang pinapanood ang kanyang rango na papalapit sa pinakamataas na 1,000, ang mga miyembro ng Azure Dragon Institute ay nabalot ng matinding katahimikan. Wala ni isang tao ang gumawa ng tunog. Nababanat ang balat ng kanilang mga mukha dahil sa kaba. Mahigpit na namilipit ang loob ni Seng Chu habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng huwag lalampas, huwag lalampas, huwag lalampas. Bilang tugon sa mga panalangin sa puso ni Seng Chu, ang pangalan ni Huang Xiaolong ay kumikislap. Nang lumitaw ito ay nasa ika-983 na posisyon. Parang hinihigop sa kanya ang bawat huling hibla ng sigla, nanlabo ang mga mata ni Seng Chu. Si Huang Xiaolong ay pumasok sa pinakamataas na 1,000.
Sa pagtingin sa ranggo ng Huang Xiaolong na tumalon hanggang sa ika-983 na pwesto, naramdaman ni Qin Yi na parang may hamampas sa kanyang dibdib. Ang kasalukuyang ranggo ay hindi maaaring patunayan ng anuman. Pilit na ngumiti si Seng Chu na nagsasabing, sa lalong madaling panahon, ang Huang Xiaolong na iyon ay tiyak na mahuhulog sa pinakamataas na 1,000. Gayunpaman, ang kanyang boses ay nawala ng malaking kumpiyansa. Tama, tama, sa sandaling makaharap niya si Vice Principal Siang Mingji ay kapag namatay siya. Mamamatay siya sa kamay ni Vice Principal Siang Mingji, tuluyang mawawala sa ranking list. Tiit ng isang matandang Grand Elder. Hindi umimik si Qin Yi. Kasabay nito, sa Surging Waves Mansion, si Liu Yun ay nagtatanong kay Feng Yang, Guro, 10 araw na ang nakalipas, pupunta ba tayo sa square para tingnan ang listahan ng ranking? Mamantong hininga si Feng Yang at umiling, dapat tayong maghintay ng 1 buwan bago tayo tumingin. Magkakaroon lamang ng isa pang pagkabigo kung pupunta sila ngayon, hindi pa banggitin ang walang katapusang pangungutya ng grupong Asher Dragon Institute. Nang marinig ang sagot ng kanilang guro, tahimik na bamantong hininga sina Liu Yun at Qin Wen. Sa umaapaw na kidlat na mundo, inilabas ni Huang Xiaolong ang kanyang halberd mula sa bungo ng huling disipulo ng Yellow Family. Isang malakas na amoy ng dugo ang nananatili sa hangin. Sa pagtingin sa 16 na bangkay na nagkalat sa lupa, inilabas ni Huang Xiaolong ang isang hiwa ng kanyang tunay na walang kamatayang essence fire na sinunog ang lahat hanggang sa abo. 16 na godheads ang idinagdag sa kanyang Azure Ring, at pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang Jade Token. ika-971. Ito ang kanyang kasalukuyang ranking. Pagkaraan ng ilang sandali, nabawi ni Huang Xiaolong ang kanyang banal na diwa, na wala sa palasyo sa isang kisap mata. Sa isang hardin ng palasyo, natagpuan ni Huang Xiaolong ang isang espiritual na puno. Sa gitna ng malalagang berdeng dahon nito ay may 2 makintab, gintong prutas, na nababalot ng kulay gintong kidlat. Ang bawat isa sa mga prutas ay kasing laki ng isa sa kanyang mga kamao. Ang mapanuksong halimuyak na naamoy niya kanina ay nagmula sa 2 gintong prutas na ito, na walang alinlangan na 3 milyong taong gulang pataas. This is good stuff. Hindi nagaksaya ng oras, binunot ni Huang Xiaolong ang puno ng prutas at inilagay ito sa isang sulok ng kanyang Azure Ring. Pagkatapos ay nagpunta siya upang suriin ang iba pang mga lugar ng palasyo bago umalis, nagpatuloy pa sa lungsod. Tinagtagal, lumipas ang 1 buwan. Bagamat bahagyang bumagal ang pag-unlad ni Huang Xiaolong kumpara sa dati, umabot pa rin siya sa ika-922 na pwesto. Sa kabila ng kanyang pag-unlad, si Huang Xiaolong ay nakakaramdam ng pagkalungkot, hindi pa niya naramdaman ang lokasyon ni Siang Mingji. Narinig ko ang isang disipulo ng Asher Dragon Galaxy na nakakita ng halamang gamot na hindi bababa sa 3 milyong taong gulang sa isang lambak. Nang wala sa oras, isang boses ang nakarating sa tainga ni Huang Xiaolong. Isang 3 milyong taong gulang na damo. Ano pang hinihintay natin, bilasan na natin. Pumilis ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong nang marinig ang pag-uusap ng 2 disipulong ito. Isang disipulo ng Asher Dragon Galaxy. Baka si Siang Mingji. Iilan lang sa mga disipulo mula sa Asher Dragon Galaxy ang kwalipikadong lumahok sa paligsahan, napakataas ng posibilidad na ang disipulong iyon ay si Siang Mingji. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 855. Hindi siya pinabayaan. Nang nagmamadaling aalis ang 2 disipulo, biglang sumulpot ang isang itim na buhok na binata, na hamarang sa kanilang dinadaanan. Ang disipulo ng Asher Dragon Galaxy na binanggit ng magkapatid na ito ngayon, gusto kong marinig ang higit pa tungkol dito. Sabi ni Huang Xiaolong. Ang cultivation ng 2 disipulong iyon ay nasa Lake First Order High God Realm, biglang naharang ang kanilang landas ng isang God Realm cultivator na natural na naging dahilan ng kanilang labis na inis. Ngayon, nang marinig na ang dahilan ng itim na buhok ng binata para hamarang sa kanilang dinadaanan ay dahil sa disipulong iyon ng Asher Dragon Galaxy, sumabog ang kanilang galit. Isang alagad ng God Realm ang nangahas na pigilan sila at humingi ng balita.
Brat, kahit alam namin ang tungkol sa disipulong iyon ng Azure Dragon Galaxy, bakit may sasabihin kami sa iyo? Ang isa sa dalawa ay tumawa ng may masamang hangarin. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang ating oras? Ang isang maliit na alagad ng Diyos Realm ay katumbas lamang ng buhay ng isang aso, iyon ay wala pang isang segundo ng ating panahon. Umisi ang ibang disipulo, paano mo gustong mamatay ngayon? Ang kanyang banal na baka ay bumagsak patungo kay Huang Xiaolong tulad ng isang higanting alon, lumuhod ka. Itinawin ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay ng walang salita, isang hindi nakikitang puwersa ang humila sa dalawang disipulo patungo sa kanya. Nang makita ng dalawang disipulo na isang alagad lamang ng Diyos Realm ang nangahas na salakayin sila, sila ay nagalit. Tunay na naghahanap ng kamatayan ang brat na ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang dalawa ay natakot nang makitang hindi sila makagalaw, na parang nagyelo ang kanilang paligid, ikinulong sila. Ito ba? Habang namunguho ang takot sa mga mata ng dalawang disipulo, hinawakan sila ng mga kamay ni Huang Xiaolong sa leeg. Maawa, Senyor. Ang dalawang disipulo ay nagpupumilit na magsalita, humihingi ng awa. Hindi pinapansin ng mga daing para sa awa, isang kaluluwa na karakter ang namumula sa mga mata ni Huang Xiaolong at pumasok sa noo ng dalawang disipulo, direktang hinahanap ang kanilang mga alaala. Pinadali ng kasalukuyang puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ang paghahanap ng dalawang alaala ng master ng late First Order High God Realm Masters. Ilang sandali lang ay natapos na ang paghahasik ng kaluluwa. Sa alaala ng dalawang disipulong ito, sa wakas ay natagpuan niya ang impormasyong gusto niya. Mula sa kanilang magaspang na kaalaman sa mukha ng disipulong iyon ng Azure Dragon Galaxy, mayroong 70% posibilidad na si Siang Mingji iyon. Tiang Mingji. Isang mabangis na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong, sa wakas natagpuan na rin kita. Pagkatapos ay pinasadahan niya ng dalawang tipak ng Black Tortoise Divine Fire ang dalawang disipulo, sinunog ang lahat ng mga bakas ng mga ito, at pinaharurot ang kanyang mulberry sword sa pinakamabilis na bilis patungo sa nasabing lambak. Sa ngayon, lumipas na ang 4 na buwan ng kompetisyon, kailangan niyang mahanap si Siang Mingji sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa, lumipad na si Huang Xiaolong palabas ng lungsod. Ang lambak na iyon kung saan sinasabing naroon si Siang Mingji ay hindi masyadong malayo sa lungsod, sa layo na wala pang 20,000 li. Gamit ang kanyang pinakamabilis na bilis, maaabot ni Huang Xiaolong ang lokasyong iyon sa loob ng kalahating oras. Habang nasa daan, ang First Order at Second Order High God Realm Lightning Beast na nadatnan niya ay pinatay lahat gamit ang Soul Force Sword, hindi huminto kahit isang sandali. Para sa iba pang mga disipulo na patungo din sa parehong direksyon, sila ay natakot sa kanyang nakakatakot na bilis. Ang pinakamabilis na bilis ni Huang Xiaolong sa kanyang espada ay maihahambing sa isang late Third Order High God Realm Master. Habang nagmamadali si Huang Xiaolong sa lambak, sa Surging Waves Mansion ng ENCT, tinapos ni Feng Yang ang kanyang pagsasanay para sa araw na iyon at tinawag ang kanyang 3 disipulo. Ngayon, pupunta sila sa plaza. Sa kabila ng takot sa pagkabigo, nagdadala pa rin si Feng Yang ng manipis na hibla ng pag-asa, umaasang makita ang pangalan ng kanyang disipulong si Huang Xiaolong sa listahan ng ranggo. Hindi mahalaga kahit na ito ay nasa ika-3,000 na ranggo, ang huling lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Feng Yang at ang kanyang mga disipulo sa Ian Square. Guro, narito si Feng Yang ang matandang iyon. Si Seng Chu ang unang nakapansin sa pagdating ng grupo ni Feng Yang. Hindi maganda ang hitsura ni Qin Yi. Mas tumpak sa loob ng 1 buwan at kalahati, nagtatampo ang mukha niya. Bagamat ang ranggo ni Huang Xiaolong ay nasa 900, hindi maihahambing sa posisyon ni Siang Mingji, nang makita ang kanyang pangalan sa nangungunang 1,000 ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bibig ni Qin Yi. Mas masahol pa sa paglunok ng langaw ang pakiramdam na iyon. Nang dumating si Feng Yang, agad niyang napansin na may kakaiba sa grupo ni Qin Yi, na ikanalito niya. Sa nakalipas na 4 na buwan, kapag napansin siya ng grupo ni Qin Yi mula sa malayo, kinukutya na nila siya, ngunit ngayon ay wala. Natarante rin sina Liu Yun at Chi Wen sa pagbabago, ngunit hindi nila ito masyadong pinag-isipan at tumingin sa listahan ng rangkang.
Sa tuwing pumupunta sila dito, magsisimula silang maghanap mula sa ibaba ng listahan ng pagraranggo, pataas ng pangalan ayon sa pangalan. Hindi sa ika-3,000 na lugar. Sa ika-2,999 na lugar, wala doon. Hanggang sa ika-2,000 na lugar, wala pa ring palatandaan ng pangalan ni Huang Xiaolong. Lalong kitang-kita ang pagkabigo sa mukha ni Feng Yang. Ang karamihan sa mga ranggo mula sa ika-2,000 hanggang ika-3,000 na pwesto ay ang pinakamataas na late second order High God Realm Disciples, at sa itaas, ang listahan ng ranking ay pinangungunahan ng third order High God Realm at mas mataas. Sa opinyon ni Feng Yang, hindi malamang na si Huang Xiaolong ay nasa nangungunang 2,000. Sa loob-loob ni Feng Yang ay nagpakawala ng mabigat na buntong hininga, ngunit nagpatuloy siya sa pagbabasa pataas. Matapos basahin ang ika-2,000 na pangalan, tumigil na si Chi Wen sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid ng walang layunin. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga ranggo sa 900 at nagyelo, pagkatapos ay lumaki sa hindi makapaniwala, maging ang kanyang tibok ng puso ay bumilis. Pamuka at nakasara ang kanyang malambot na bibig ng walang tunog. Biglang lumuha ang kanyang mga mata at namumula. Guro, ito ay... Masyadong nasasabik si Chi Wen na mag-string ng isang kompletong pangungusap na tumuturo sa isang tiyak na lugar ng listahan ng ranggo. Nang marinig ang naiintindihan ng mga salita ni Chi Wen, tumingin sina Feng Yang, Liu Yun, at Chi Wen kung saan siya nakaturo, ang hanay ng ranggo na 900. Sa wakas ay huminto ang tingin ng 3 tao sa ika-921 na lugar. Rangkang 921st, Huang Xiaolong, points 21, 642. Gulat ang bumalot sa kanila habang sila ay natigilan sa kinatatayuan, ito. Ang resultang ito ay nakakabigla kaya ang mga master disciples ay hindi nang ahas na paniwalaan ito. Mali ba ang nakita nila? Kung isa lang sa kanila, baka ganoon, pero mali kaya ang nakita nilang 4. Ito ay maaaring totoo lamang. Ito ay totoo. Ang katawan ni Feng Yang ay kitang-kitang nanginginig, nakaramdam ng mainit na basa sa kanyang mga mata. Nangungunang 1,000, sa nangungunang 1,000 pangalan, ang kanyang disipulo ay nasa pinakamataas na 1,000. Si Huang Xiaolong, ang alagad na ito na inasahan niya ay hindi siya binaygo. Si Liu Yun at Chi Wen ay tuwang-tuwa din, ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa pangalan ni Huang Xiaolong sa ika-921 na lugar, natatakot na maalis ito sa listahan kung sila ay kumurap. Hindi kalayuan sa kanila, ang principal ng Asher Dragon Institute na sina Qin Yi, Zheng Chu, at ang iba pa ay nanunood sa grupo ni Feng Yang, nakatingin sa kanilang masaya at nasasabik na mga ekspresyon. Ang grupo ni Qin Yi ay nagsuot ng mas hindi kasiyasyang mga ekspresyon. Pagkaraan ng ilang oras, ibinaling ni Feng Yang ang kanyang tingin sa direksyon ni Qin Yi, at hindi napigilan ang kanyang pagtawa. Qin Yi, matandang aso, hindi ba't sinabi ninyong lahat na ang aking disipulo ay nakarirango pagkatapos ng 10 milyon? Nakikita mo ba yon? Ang aking alagad ay nasa pinakamataas na 1,000. Pinagmamasdan ng mapagmataas na mukha ni Feng Yang, napangisi si Qin Yi. Ito ay nasa 900, iyon ay tulad ng distansya sa pagitan ng langit at lupa kumpara sa aking disipulo. Masyado pang maaga para makaramdam ka ng kasiyahan, hindi mapoprotektahan ni Huang Xiaolong ang kanyang pwesto hanggang sa huli. Tama, na si Huang Xiaolong ay malamang na nakatagpo ng isang aso at nakipagsapalaran sa isang grupo ng nasugatan na late second order High God Realm na mga disipulo at pinatay sila. Nagawa lang niyang makarating doon sa pagkuha ng puntos ng iba. Malamig na bamantong hininga si Zheng Chu. Natawa si Feng Yang nang marinig ito, kung ang aking disipulo ay nakatagpo ng dog shit lock, kung gayon ang siyang Mingji na iyon ay tiyak na nakatagpo ng super duper dog shit lock, kung hindi, paano siya lalabas sa top 100? Magkabilang panig ay pagpunta sa ito tit for tat sa square. Tirichet asterisk S. Makalipas ang kalahating oras ay narating na ni Huang Xiaolong ang kanyang destinasyon. Sa pagtingin sa mga alon ng enerhiya ng kidlat na umaagos mula sa pasukan ng lambak, si Huang Xiaolong ay hindi nag-atubili, lumipad dito sa lambak. Tawag. I prick.
I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 856. Hinahanap si Siyang Mingji. Pagpasok pa lang ni Huang Xiaolong sa lambak, isang napakalaking pressure mula sa enerhiya ng kidlat ang bumagsak sa kanya. Ang enerhiya ng kidlat na ito ay naglalaman ng isang mapanirang puwersa na napakalakas na ang isang maagang Second Order High God Realm Master ay magderanas ng matinding pinsala sa sandaling makapasok sila sa lambak. Ipinalibot ni Huang Xiaolong ang kanyang Hausere Chi upang bumuo ng isang maliit na harang ng Hell Hausere sa paligid niya na itinataboy ang enerhiya ng kidlat na dumadaloy sa paligid habang patuloy siyang lumilipad pasulong. Makalipas ang kalahating oras na paglipad, lumakas ang enerhiya ng kidlat sa paligid niya. Ang mga hibla ng enerhiya ng kidlat ay gumagalaw sa kalawakan na parang mga lubad na pinupuno ang bawat sulok ng lambak. Ang kaakibat nito ay isang uri ng madilim na kulay abon na, bagamat hindi nakakalason, ay maaaring hadlangan ng banal na kahulugan. Nang sinubukan ni Huang Xiaolong na ipalaganap ang kanyang banal na sentido, ang pinakamalayo niyang naramdaman ay 1,000 zang sa paligid niya. Bigla, naramdaman ni Huang Xiaolong ang mahinang pagbabago-bago ng enerhiya sa hangin at likas na umiwas. Nang mawala siya at lumingon upang tumingin, nakita niya ang isang sawa na may 2 pakpak na nakatalas ang mga pangil nito na muling sumunggab sa kanya. Kahit na ang pakpak na sawa na ito ay may malaking katawan, ang bilis nito ay napakabilis, maihahambing sa isang mid-third order High God Realm Master. Gayunpaman, mas mabilis pa si Huang Xiaolong. Nawala siya sa isang kisap mata, lumilitaw sa hangin sa itaas ng korona ng may pakpak na sawa. Isang mahabang itim na halberd ang lumitaw sa kanyang kamay, na tumutusok sa ulo ng may pakpak na sawa. Ang maputlang asul na dugo ay bumulwak sa hangin at ang higanteng may pakpak na sawa ay nagpakawala ng nakakadugo na sigaw. Ang pisikal na depensa ng may pakpak na sawa ay nagulat kay Huang Xiaolong. Ngayon pa lang, nang tumusok ang kanyang halberd, ang balat ng may pakpak na sawa ay nakaramdam ng sobrang elastiko at madulas. Kaya, ang naunang pag-atake na sapat na upang tumusok sa ulo nito ay tumagos lamang ng ilang pulgada sa lalim ng balat nito. Matapos itong masugitan ni Huang Xiaolong, ang mga pag-atake ng may pakpak na sawa ay naging mas mabangis at nabaliw dahil sa sakit. Sa panunood nito, hindi na nakaiwas si Huang Xiaolong sa mga pag-atake nito. 1,000 braso ang lumabas mula sa kanyang likuran at 1,000 Great Void Divine Fists ang sumuntok. Sa isang iglap na puno ng mga imprint ng kamao ang kalangitan. Ang pakpak na sawa ay pinalipad sa mas mabilis na bilis, na bumagsak sa pader ng bangin ilang milya ang layo. Ang sunog na katawan nito pagkatapos ay nahulog mula sa bangin sa lupa. Sa pagnanais na gumawa ng mabilis na trabaho sa pagharap sa may pakpak na sawa, ang Great Void Divine Fists ni Huang Xiaolong ay napuno ng bakas ng Black Tortoise Divine Fire. Ang Black Tortoise Divine Fire ay nagdrill sa katawan ng may pakpak na sawa, na nagtapos sa sigla nito, na iniwan itong mas patay kaysa patay. Si Huang Xiaolong ay tumalikod at lumipad ng walang pangalawang pagkaantala. Palalim ng palalim sa lambak, lumakas ang lakas ng mga kidlat na hayop na kanyang nadatnan. Ang pinakamalakas sa kanila ay talagang umabot sa kalagitnaan ng Third Order High God Realm. Sa pangkalahatan, madaling makitungo si Huang Xiaolong sa mga kidlat na hayop sa ibaba ng unang bahagi ng Third Order High God Realm na may 2 o 3 galaw, samantalang ang mga kidlat na hayop na nasa kalagitnaan ng Third Order at mas mataas, mabilis siyang palayo gamit ang kanyang espada upang putulin ang kanilang pagtugis. Laban sa isang peak mid-third order High God Realm Lightning Beast, madali niyang haharapin ang mga ito gamit ang Heavenly Mountain, ngunit ang pinakaapurahang bagay ngayon ay ang paghahanap kay Siyang Mingji. Gayunpaman, unti-unting sumimangot ang noo ni Huang Xiaolong at lumalim nang hindi pa rin niya maramdaman ang presensya ni Siyang Mingji makalipas ang 1 oras. Bukod dito, ang lambak na ito ay mas malalim kaysa sa kanyang tinantya na tila walang katapusan. Lumilipad ng kasing bilis ng ginawa niya gamit ang kanyang espada, makakagawa siya ng buong bilog sa buong martial spirit world. Sa daan, nakahanap nga siya ng ilang 1,000,000 taong gulang na mga halamang gamot, ngunit walang mas luma, nakalimutan ang isang bagay na kasing edad ng 3,000,000 taong gulang. Siyempre,
Ang mas mabubuti ay maaaring kinuha ng mga taong nauna sa kanya, malamang na si Siyang Mingji. Mula sa kung ano ang maaari niyang makuha mula sa mga alaala ng dalawang disipulo, ilang mga disipulo ang nakakaalam na ang lambak na ito ay naglalaman ng isang 3 milyong taong gulang na halamang gamot, hindi hihigit sa 10 tao. Sa makatuwid, kahit isang oras matapos pumasok si Huang Xiaolong sa lambak, hindi siya nakasagap ng ibang disipulo. Sa isang punto, habang lumilipad pa siya, may naramdaman si Huang Xiaolong. Ito ba? Umangon ng tuwa sa kanyang mukha, si Yang Mingji. Ito ang energy signature ng markang iniwan niya sa katawan ni Siyang Mingji. Gaya ng inaasahan, si Siyang Mingji ang pumasok sa lambak na ito at hindi siya kalayuan sa kanya. Pinilisan ni Huang Xiaolong. Habang papalapit siya kay Siyang Mingji, mas lumakas kay Huang Xiaolong ang mahinang panginginig ng boses mula sa markang naiwan sa kanyang katawan. May ilang iba pang kakaibang pagbabago na nagmumula sa direksyon sa harap. Habang si Huang Xiaolong ay nagmamadaling pasulong sa tabi ng isang lawa, malamig na tinitigan ni Siyang Mingji ang apat na disipulong lumalapit sa kanya. Ang lakas ng lahat ng apat na disipulo ay nasa kalagitnaan ng Third Order High God Realm. Higit pa rito, dalawa sa kanila ang pinakamataas sa kalagitnaan ng Third Order. Sa hindi kalayuan sa kanila, may 3 disipulo na nakahandusay sa lupa, at kung ihahambing sa hitsura ng mga bagay, hindi pa nagtagal mula nang malagutan sila ng kanilang huling hininga. Mahirap sabihin kung pinatay sila ni Siyang Mingji o ng apat na disipulo. Bahagyang lumilipad sa ibabaw ng tubig sa gitna ng lawa ang isang siyam na kulay na bulaklak na nababalutan ng mga patong ng siyam na kulay na ningning na naglalabas ng sariwang halimuyak. Ang siyam na kulay na bulaklak na ito ay ang mythical hallowed nine-colored flower na nagtataglay ng hindi maisip na mga katangiang panggamot. Kung tungkol sa kung ano ang mga nakapagpapagaling na katangian nito, walang nakakaalam. Ang hallowed nine-colored flower na ito na lumulutang sa ibabaw ng lawa ay umabot na sa edad na 3 milyong taon. Ang isa sa apat na disipulong nakapaligid kay Siyang Mingji ay nagsalita, "Brat, kung susuko ka sa pakikipagkompetensya para sa hallowed nine-colored flower na ito, maaari ka naming hayaang umalis dito ng buhay." Sa katunayan, hindi inaasahan ng apat sa kanila ang brat na nasa harapan nila na mukhang late Second Order High God Realm na talagang may battle strength na koga sa late Third Order High God Realm Master. Kung hindi dahil sa kadahilanang ito, silang apat ay hindi mag-aaksaya ng oras sa ganitong paraan. Mabilis na sinulyapan ni Siyang Mingji ang apat na disipulo, pagkatapos ay tumawa siya, "Anong biro, kayong apat lang ang gustong makipagkompetensya sa akin. Nagbago ang isip ko ngayon. Itong hallowed nine-colored flower, gusto ko. Walang sino man sa inyo ang dapat mangarap na umalis dito ng buhay." Isang maliwanag na asher na liwanag ang bumungad mula sa katawan ni Siyang Mingji. Mabilis na tinakpan ng kumikinang na asher na kaliskis ng dragon ang kanyang balat na parang armor, mga spike ng dragon na lumalabas mula sa kanyang mga braso at binti. Ito ang pinakamataas na teknik ng Asher Dragon Institute, ang Body of the Asher Dragon. Kasabay nito, ang nakakasilaw na kidlat ay kumalusko sa paligid ng Siyang Mingji habang ang mga ulap ng kidlat ay nagsimulang magtipon at gumulong. Inilabas ni Siyang Mingji ang kapangyarihan ng kanyang Extreme Lightning Destruction Physique. Habang nagtataka pa rin ang apat na disipulo, sinamantala ni Siyang Mingji ang pagkakataong umatake. Ang galit na kidlat ay tumama sa apat na alagad mula sa lahat ng direksyon. Galit na galit, ang apat na disipulo ay hindi na nagpapigil at nagsimulang umulan ng mga pag-atake kay Siyang Mingji. Sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang malalakas na boom at kulog. Ang mabangis na enerhiyang shockwaves mula sa labanan ng 5 tao ay nagpasabog ng mga butas sa lupa, nabasag ang mga batong lumilipad sa hangin, pagkatapos ay sumabog sa alabok. Ang kakaiba ay, ang mapanirang kapangyarihan ng kanilang labanan ay tahimik na naglaho nang maabot nito ang hallowed nine-colored flower. Nagpatuloy ang matinding labanan. Makalipas ang mahigit 1 oras, malamig na sumulyap si Siyang Mingji sa apat na bagong bangkay na nakahandusay sa lupa, pagkatapos ay hindi umindayog nang makatayo siya. Bago pa niya mapigil ang sarili, bumulwak ang mainit na dugo mula sa kanyang bibig habang siya ay umuubo, namamatay sa lupa sa kanyang paa na pula.
Sa simula, inisip ni Siang Mingji na ang kanyang kamakailang tagumpay sa late Second Order High God Realm, ang pagdaragdag ng kanyang Body of the Azure Dragon Technique, ang kanyang Extreme Lightning Destruction Physique, pati na rin ang Azure Dragon Divine Fire, ay magbibigay daan sa kanya na patayin ang apat na disipulo. May kaunting liwanag lang mga pinsala sa kanyang bahagi. Sino ang nakakaalam na ang apat na disipulo ay mayroon ding kanilang mga nakatagong trompeta na talagang nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Gayunpaman, ang hallowed nine-colored flower ay akin na ngayon. Lumingon si Siang Mingji, nakatingin sa hallowed nine-colored flower na may nilalagnat na tingin. Kung ito ay iba pang damong may 3 milyong taong gulang, hindi siya lalaban ng husto, ngunit iba ang hallowed nine-colored flower. Sa pamamagitan ng pagkakataon, nakita niya ang isang talaan ng bulaklak na ito sa isang sinaunang aklat. Hahakbang na sana si Siang Mingji patungo sa lawa ng makarinig siya ng mga yabag. WHO. Natarante si Siang Mingji. Nang makita niya ang may-ari ng yapit, siya ay natigilan, Wang Xiaolong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 857. Isang natatakot na Siang Mingji. Si Wang Xiaolong ay may magiliw ng ngiti sa kanyang mukha, oo, ako, ito. As if silang dalawa ay matalik na magkaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Pagkatapos ng maikling sorpresa, napangiti si Siang Mingji, Wang Xiaolong, naglakas loob ka talagang hanapin ako. Umiling siya habang sinasabi ito, sasabihin ko bang pagod ka na sa buhay o utak ng baboy ka? Patuloy na nilapitan ni Wang Xiaolong si Siang Mingji sa mabagal na hakbang, isang nakaka-relax na hangin tungkol sa kanya, nakapasok ka sa late Second Order High God Realm sa napakaikling panahon. Noong una, kung hindi ka pa nasaktan hanggang sa puntong ito, kakailanganin ko na maraming pagsisikap para patayin ka, ngunit ngayon ay hindi na nahihirapan. Tumawa ng malakas si Siang Mingji nang marinig ang mga salita ni Wang Xiaolong, isang langgam na parang Diyos realm na gusto mo ang buhay ko. Walang hirap. Wang Xiaolong, sa tingin mo kaya mo akong patayin? Nanlamig ang ekspresyon ni Siang Mingji habang ang kanyang hangarin sa pagpatay ay lumakas, ipapaalam ko sa iyo na, kahit na ako ay nasugatan ng husto, ang pagpatay sa iyo ay hindi hihigit sa pagsisikap na itaas ang isang daliri. Habang sinasabi ito ni Siang Mingji, itinaas niya ang kanyang kamay at tinuro ng daliri si Wang Xiaolong. Priritong dragon ng kidlat. Isang napakaraming kidlat ang lumipad mula sa daliri ni Siang Mingji, na bumubuo ng isang kidlat na dragon na umiikot sa hangin, at dumating sa harap ni Wang Xiaolong sa isang iglap. Tumaas ang temperatura sa paligid at naging magulo ang agos ng hangin. Ang lakas ng kidlat ay tumama na parang galit na bagyo. Pinagmamasdan ng malakas at marahas na kidlat na dragon mula sa daliri ni Siang Mingji, itinaas din ni Wang Xiaolong ang kanyang braso at humarap sa pamamagitan ng pag-atake ng daliri. Umalangaw-ngaw ang matinis na hiyawan ng mga kakaibang nilalang, isang makapal na ulap ang gamulong at lumawak habang ang napakalakas na puwersa ay nagmumula sa daliri ni Wang Xiaolong. Ang ganap na Soul Finger. Isang malakas na salpukan ang yumanig sa kalangitan. Ang kidlat na dragon na nabuo mula sa puwersa ng daliri ni Siang Mingji ay sumabog sa himpapawid, ngunit ang Absolute Soul Finger Force ni Wang Xiaolong ay naging invisible din. Inalog ng puwersa ng Absolute Soul Finger, umindayog si Siang Mingji at napaatras ng 2 hakbang. Ito. Nagulat si Siang Mingji, tinitigan si Wang Xiaolong nang hindi makapaniwala. Siya ay lubos na nagtitiwala na ang kanyang Lightning Dragon Finger ay maaaring itumba si Wang Xiaolong sa himpapawid, na magdudulot ng matinding pinsala sa kanya hanggang sa mabigti sa paghinga, ngunit siya mismo ay napilitang umatras ng 2 hakbang. Nang hamupa ang pagkabigla ni Siang Mingji, natense siya. Nang muli niyang tingnan si Wang Xiaolong, may bigat sa kanyang mga mata. Kahit na hindi niya ginamit ang kanyang buong puwersa sa pag-ataking iyon, ang katotohanan na nagawang pilitin siya ni Wang Xiaolong na umatras ay nagpakita na ang lakas ni Wang Xiaolong ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Ngunit, hindi ba iyon nangangahulugan na ang kasalukuyang lakas ni Wang Xiaolong ay maihahambing sa isang late Second Order High God Realm Master? Ang pagtataka at pagkabigla ay tumama sa puso ni Siang Mingji.
Si Huang Xiaolong, isang God Realm cultivator, ay talagang may lakas na maihahambing sa kanyang sarili. Bagamat ang kanyang cultivation ay nasa late second order high God Realm, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay talagang nakaagaw sa isang late third order high God Realm master. Hindi ba't nangangahulugan ito na si Huang Xiaolong ay mayroon ding lakas ng labanan na katumbas ng isang late third order high God Realm master? Huang Xiaolong, hindi ka takatakang naglakas loob kang pumunta para hanapin ako. Huminga ng malalim si Siyang Mingji bago sinabi, hindi ko inaasahan na aabot ka ng ganito. Inaamin ko na ikaw ay talagang isang bihirang henyo, at minamaliit kita noon, ngunit ngayon, hindi ka makakaalis dito ng buhay. Papatayin kita, sa buong lakas ko, papatayin kita. Umungol si Siyang Mingji. Kung hahayaan niyang umalis muli si Huang Xiaolong ngayon, hinding-hindi niya ito mapapatay. Lalo na pagkatapos makapasok si Huang Xiaolong sa High God Realm, ang mamamatay ay ang kanyang sarili. Si Huang Xiaolong ay naging masyadong nakakatakot. Kung mayroon na siyang lakas na katumbas ng isang late third order High God Realm sa perfection stage late 10th order God Realm, ano kaya ang mangyayari kapag si Huang Xiaolong ay tumuntong sa High God Realm? Gaano kalaki ang kanyang lakas? Siguro, sa oras na iyon, ang lahat ng mga disipulo sa umaapaw na kidlat na mundo ay hindi makakapantay sa kanya. Nakita ni Huang Xiaolong ang matinding layunin ng pagpatay kay Siyang Mingji, ngunit nanatili siyang kalmado, ganun ba? Ganun din, nagpa siya din akong huwag kang paegang umalis dito ng buhay, papatayin kita at aalisin ang iyong Asher Dragon Divine Fire. Humisi si Siyang Mingji, dahil ganoon iyon, hahayaan kitang mamatay sa ilalim ng aking Asher Dragon Divine Fire, dapat kang parangalan. Isang Asher Fire Dragon ang lumipad palabas mula sa katawan ni Siyang Mingji, at ang dagandong ng isang dragon ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Nang lumitaw ang Asher Dragon Divine Fire, ang nakapaligid na kidlat ay naging fog na nakakalat sa hangin. Kahit na ang kidlat sa umaapaw na kidlat na mundo ay hindi kayang labanan ang kapangyarihan ng Asher Dragon Divine Fire. Ang temperatura sa loob ng 10,000 li ay tumaas sa isang nagbabagang init. Lalo na ang temperatura sa lambak para itong nahulog sa isang magma chamber sa gitna ng lupa. Sa panunood nito, ipinatawag ni Huang Xiaolong ang kanyang Black Tortoise Divine Fire. Isang nagyayelong asul na haligi ng liwanag ang bumangon sa langit mula sa kanyang katawan habang may nagyayelong asul na apoy na lumabas mula sa espiritu ng Black Tortoise Divine Fire. Inadlangan ng nagyayelong asul na apoy na ito, ang Asher Dragon Divine Fire ay hindi naabot sa loob ng isang dangzang ng Huang Xiaolong, hindi pa banggitin ang pagkakasugat sa kanya. Ang Black Tortoise at Asher Dragon Divine Fires ay paulit-ulit na nagbanggaan, na bumubuo ng dalawang magkasalungat at umaataking panig, isang asul at isang Asher. Ulat na pinagmamasdan ni Siyang Mingji habang ang nagyayelong asul na apoy na ipinatawag ni Huang Xiaolong ay maaaring lumaban sa kanyang Asher Dragon Divine Fire. Nakatitig sa espiritu ng Black Tortoise Divine Fire, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, na bumubulalas, ang Black Tortoise Divine Fire. Dapat tama ako, iyon ang Black Tortoise Divine Fire. Nagniningning ang lagnat na katakawan sa mga mata ni Siyang Mingji, ito ay ang Black Tortoise Divine Fire, Huang Xiaolong, talagang binibigyan mo ako ng malaking sorpresa, basta't papatayin kita at sumama sa Black Tortoise Divine Fire, kaya kung patagin ang lahat ng mga disipulo sa umaapaw na kidlat na mundo, kahit ang Wang Guyanhui na iyon ay hindi ko magiging kalaban. Akin ang unang pwesto ng tournament na ito. Tuwang-tuwa si Siyang Mingji. Si Huang Xiaolong ay hindi tumugon sa makatuwirang daldal ni Siyang Mingji. Isang malutong na sigaw ng isang phoenix na nagmula sa sinaunang mundo ang umalingaw-ngaw sa himpapawid habang ang isang makinang na pulang ilaw ay pumasok sa labanan na nagbibigay liwanag sa kalangitan. Ang espiritu ng Vermilion Bird Divine Fire ay lumipad sa paligid ng Huang Xiaolong na naglalabas ng mga alon ng pulang-pula na apoy. Nang ang Vermilion Bird Divine Fire ay sumanib sa Black Tortoise Divine Fire, dumami ang kanilang puwersa. Nang ibabaw ang Black Tortoise Divine Fire na dating nasa equilibrium laban sa Asher Dragon Divine Fire, na itinulak pabalik ang Asher Dragon Divine Fire. Bagamat hindi masyadong halata, nakikita ito sa mata.
Nabasag ang ecstatic expression sa mukha ni Siang Mingji, ito ang Vermilion Bird Divine Fire. Nakuha mo pa ang Vermilion Bird Divine Fire. Si Huang Xiaolong ay talagang nagkaroon ng 2 sa 4 na dakilang banal na apoy. Bukod dito, ang parehong Divine Fire ay nagsanib na nagresulta sa kanyang Azure Dragon Divine Fire na napigilan. Habang si Siang Mingji ay nabigla pa, isang malakas na dagandong ng tigre ang umalangaw-ngaw sa lambak at isang puting tigre na nabuo mula sa metal na puting apoy ay lumitaw sa gilid ni Huang Xiaolong. Sa 3 banal na apoy na naroroon, ang Azure Dragon Divine Fire ni Siang Mingji ay humuhupa na parang low tide, lumiliit ng mas maliit, ganap at ganap na pinigilan. Ang White Tiger Divine Fire. Ito talaga ang White Tiger Divine Fire. Nanginginig ang boses ni Siang Mingji, namumutla ang kanyang mukha. Ang saya na naramdaman niya kanina ay tuluyang nawala. Nakakuha talaga si Huang Xiaolong ng 3 banal na apoy. Hanggat nakuha ni Huang Xiaolong ang kanyang Azure Dragon Divine Fire, magkakaroon siya ng kumpletong 4 na dakilang Divine Fire. Ang 4 na banal na apoy na magkasama ay nagtataglay ng kapangyarihang lumalaban sa langit. Pagkatapos, isang posibilidad ang pumasok sa isip ni Siang Mingji. Hanggang ngayon, ang cultivation ni Huang Xiaolong ay tumitigil sa perfection stage sa huli 10th Order God Realm sa halip na umunlad pa. Maaaring binalak ni Huang Xiaolong na makuha ang lahat ng 4 na banal na apoy bago gawin ang kanyang pagtatangka na makapasok sa High God Realm. Siya mismo ay nakapag-condense ng isang top-rank godhead sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng Azure Dragon Divine Fire. Kung nakuha ni Huang Xiaolong ang lahat ng 4 na banal na apoy, ang pagka-Diyos na kanyang na-condensed ay. Sa pag-iisip nito, ang mukha ni Siang Mingji ay walang dugo. Sa sandaling ito, naramdaman niyang humihinga ang kamatayan sa kanya, papalapit sa kanya. Matapos lumitaw ang 3 banal na apoy, ipinatawag ni Huang Xiaolong ang kanyang itim at asul na kambal na dragon na martial spirit at nagbagong anyo ang kaluluwa. 1,000 braso ang nakalabas mula sa kanyang likuran, handang umatake. Ang 15 pagkilos ng Dragon God, walang kapantay na myriad dragons. Umalangaw-ngaw sa lambak ang umaalingaw-ngaw na dagandong ng hindi mabilang na mga dragon. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang bangungot, nagpasya si Huang Xiaolong na tapusin ang Siang Mingji sa pinakamaikling panahon na posible. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 858. Dahan-dahang ding. Sa pagtingin sa hindi mabilang na mga banal na dragon na humaharang sa kalangitan, si Siang Mingji ay natarante sandali, nagpakawala ng galit at galit na dagindong, Thousand Lightning Divine Palm. Ang nakakasilaw na kidlat ay sumabog mula sa katawan ni Siang Mingji habang tinutulak niya ang kapangyarihan ng kanyang Extreme Lightning Destruction Physics sa sukdulan. Ang kanyang mga palad ay patuloy na tumatama kay Huang Xiaolong. Sa isang maikling sandali, maraming mga palm imprint na nabuo mula sa Divine Lightning Force ang bumangga sa hindi mabilang na mga Divine Dragon na umaatake sa kanya. Gayunpaman, ang tila malakas na malaking bilang ng mga palad ng kidlat ay maaari lamang ilarawan bilang mahina laban sa kawan ng mga banal na dragon. Daan-daan at libu-libong mga banal na dragon ang nabasag ang kidlat na palad ni Siang Mingji sa isang kisap mata. Bagamat humina ang Dragon Chi na nilalaman ng mga banal na dragon iyon pagkatapos na dumaan sa pag-atake ni Siang Mingji, nagpatuloy sila sa pasulong, nagmamadaling patungo kay Siang Mingji. Ang mukha ni Siang Mingji ay nakamamatay na mapatla, ang kanyang mga kamay ay kumaway sa hangin at ang Azure Dragon Divine Fire ay muling lumipad palabas, umuungal sa galit habang ito ay sumugod sa kawan ng mga banal na dragon. Gayunpaman, tulad ng paggalaw ng Azure Dragon, na-block ito ng Black Tortoise, Vermilion Bird, at White Tiger Divine Fires. Ang 100,000 banal na dragon ay dumating bago si Siang Mingji. Sa puntong ito, huli na ang lahat para makaiwas siya at nauntog siya sa hangin, bumagsak sa matigas na batong bangin sa di kalayuan, na yumanig sa buong pader ng bangin. Gamulong pababa ang mga bato at maliliit na bato, gayon din si Siang Mingji, sa mukha ng ilang subo ng dugo.
Kanina, siya ay malubhang nasugatan matapos makipaglaban sa 4 na disipulo, at ngayon, pagkatapos ng buong puwersang pag-atake mula kay Huang Xiaolong, ang mga pinsala ni Siang Mingji ay lalong lumala. Kung hindi dahil sa kanyang pag-atake na namamahala upang pahinain ang kapangyarihan ng 100,000 Divine Dragon, at idinagdag pa ang kanyang tagumpay sa Body of the Asher Dragon Technique, siya ay maiiwan sa kalahating buhay ngayon. Nagpumigla si Siang Mingji sa kanyang mga paa, makikita ang takot at galit sa kanyang mga mata habang tinitigan niya ng masama si Huang Xiaolong. Pagkaraan ng ilang segundo, gayunpaman, si Siang Mingji ay nagpakawala ng nakakatuwang tawa. Huang Xiaolong, gusto mo ba akong patayin? Hindi ito magiging madali. Nakapag-condense ako ng top rank 10 Godhead, hindi magagapi sa mundong ito, kahit na mayroon kang 3 Divine Fires, hindi mo pa rin mabubure ang bakas ng kaluluwa ko sa loob ng Godhead, walang makakapatay sa akin. Ang lakas ng Diyos ni Siang Mingji ay biglang naging pabago-bago, lumulubog ng baliw. Sa itaas ng kanyang soul sea, isang malakristal na Godhead na may diameter na halos 10 metro na naglalabas ng ginintoang lilang liwanag ay umiikot sa napakabilis, tubig at fire god force na lumilipad palabas sa lahat ng direksyon. Sa pangkalahatan, ang ranggo ng 5 Godhead o kahit na ang ranggo ng 7 Diyos na pinalapot ng mga cultivator ay kasing laki lamang ng kamao ng isang nasa hustong gulang, ngunit ang Diyosa ni Siang Mingji ay umabot talaga ng 10 metro ang lapad. Hindi lang iyon, ang kanyang pagka-Diyos ay naglalaman ng dalawang magkaibang uri ng elemental na puwersa. Pinagmamasdan ng water at fire element God force na nagmamadaling lumabas mula sa katawan ni Siang Mingji, napakunot ang noo ni Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na ang pagka-Diyos ni Siang Mingji ay naglalaman ng dalawang uri ng puwersa ng elemento. Huang Xiaolong, maaari kang pumunta sa impyerno. Sumigaw si Siang Mingji sa galit habang sinusugod niya si Huang Xiaolong habang gumagalaw ang magkabilang kamay niya, na nagtuturo sa mga puwersa ng elemento ng tubig at apoy na salakayin si Huang Xiaolong. Asher Dragon Sword Chi. Hell's Nether nag-aalab na palma. Ang puwersa ng elemento ng tubig sa kanyang kanang kamay ay nag-ipon ng napakaraming sword chi, nanginginig na katulad ng mga Asher Dragon na lumalangoy sa tubig. Samantala, ang kanyang kaliwang kamay ay tumama sa isang higanting marka ng kamay na pinalapot ng paggalaw ng Hell's Nether Flaming Palm, na naiwan sa landas nito ay kadiliman at uling lamang. Ang Asher Dragon Sword Chi at Hell's Nether Flaming Palm ay dalawang sukdulang kasanayan na nilinang ni Siang Mingji nitong mga nakaraang taon sa ipinagbabawal na lupain ng Asher Dragon Institute. Malaki ang kumpiyansa ni Siang Mingji sa pag-alis ng dalawang ultimate technique na ito na kasabay ng kanyang water at fire element God Force, dahil kahit na ang late Third Order High God Realm ay lubos na masasaktan. Hindi siya naniniwala na makakayanan ni Huang Xiaolong ang pag-ataking ito. Die for me. Ang mga mata ni Siang Mingji ay iskarlate sa bloodlust. Isa lang ang nasa isip niya, patayin si Huang Xiaolong. Pinanood ni Siang Mingji ang kanyang Asher Dragon Sword Chi at ang Hell's Nether Flaming Palm na malapit ng dumapo sa kanyang kalaban. Si Huang Xiaolong ay dahan-dahang tumayo, itinaas ang isang daliri sa isang hindi nagmamadaling bilis, at tinapik ang kanyang daliri pasulong. Isang mini-size na bundok ang lumipad palabas. Nang makitang nakuha na talaga ni Huang Xiaolong ang kanyang 3 banal na apoy, tumawag sa isang maliit na bundok sa halip na harangin ang kanyang pag-atake. Si Siang Mingji ay tumawa ng matinis pagkatapos ng pinakamaikling sandali ng pagkabigla. Huang Xiaolong, humihingi ka ng kamatayan. Halos hindi natapos ni Siang Mingji ang kanyang mga salita nang lumawak ang mini-sized na bundok na parang pinalobo ng hangin, naging isang malaking bundok na hamarang sa buong kalangitan sa itaas ng lambak. Makapal na ulap ang bomb-alot sa paligid ng bundok. Ang Asher Dragon Sword Chi ni Siang Mingji at ang Hell's Nether Flaming Palm ay dumaong sa dakilang bundok na parang buhangin sa dagat, hindi ito niyanig ni Katie Ting. Matapos harangin ng bundok ang pag-atake ni Siang Mingji, lumipad ito pasulong, humampas kay Siang Mingji. Bumangga sa malaking bundok, ang body of the Asher Dragon ni Siang Mingji ay naging distorted, ang kanyang dibdib ay lumubog. Ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay sumabog dahil sa impact, tumalsik ang dugo at laman sa lahat ng dako.
Si Siyang Mingji ay ipinanganak na may kakaibang extreme lightning destruction physique. Idinagdag ang kanyang major completion ng Body of the Azure Dragon technique at ang kanyang malapit sa 100 taon ng pagiging tempered ng Azure Dragon Divine Fire, pati na rin ang kanyang Water and Fire Element God Force. Ang pisikal na depensa ni Siyang Mangahi ay umabot sa isang nakakatakot na antas, ngunit sumabog ang bahagi ng kanyang katawan sa banggaan. Pumagsak si Siyang Mingji sa pader ng bangin sa malayo, nabaon sa ilalim ng mga bato, hindi makagalaw ng mahabang panahon. Humisi si Huang Xiaolong. Isang malakas na puwersa ng pagsipsop mula sa kanyang kamay ang humila sa kanya palabas sa pader ng bangin. Tinubukan ni Siyang Mingji na itaas ang kanyang ulo ng may matinding kahirapan, natakot na nakatingin sa malaking bundok sa kanyang harapan. Ano ang bagay na ito? Ang kanyang Body of the Azure Dragon at Extreme Lightning Destruction Physique ay napakarupok bago ang bundok na ito. Sa sandaling iyon, hindi sumagi sa isip ni Siyang Mingji na ito ang Heavenly Mountain na kinuha ng isang tao, o mas tumpak, hindi sumagi sa isip niya na ang taong kumuha ng Heavenly Mountain ay si Huang Xiaolong. Oras na para tapusin ito. Sabi ni Huang Xiaolong habang naglalakad siya papunta kay Siyang Mingji. Sa oras na ito sa Ian Square, ang principal ng Azure Dragon Institute na si Qin Yi at ang mga miyembro ng Azure Dragon Institute ay matamang nakatingin sa pangalan ni Siyang Mingji na nakaupo sa ika-67 na pwesto na may mga ngiti. Matapos patayin ang 4 na disipulo at makuha ang kanilang mga puntos, si Siyang Mingji ay gumawa ng isang mahusay na pagtalon mula 80-something hanggang sa ika-67 na pwesto. Ika-67. Ito ay isang ranggo na posisyon na hindi pinangarap ni Qin Yi. Mabilis na binati ng mga amo ng ibang pamilya at sekta sa malapit si Qin Yi na may bahagyang pambobola nang mapansin nila ang ranking ni Siyang Mingji. Masiglang sinabi ni Zheng Chu kay Qin Yi, "Guro, tinitingnan ang tumataas na ranggo ni Junior Brother. Sa palagay ko sa pagtatapos ng kompetisyon ay madaling makapasok si Junior Brother sa nangungunang 10. Pumalaklak si Qin Yi, hindi maitago ang pagmamalaki sa kanyang mukha, maaaring mahirap ang nangungunang 10, maraming mga disipulo ng 4th Order High God Realm ang nakikilahok sa torneo, ngunit ang iyong junior brother ay maaaring makapasok sa top 50. Ang Master-Disciple duo na ito ay hindi hamina ng kanilang mga boses. Maliwanag, ang kanilang pag-uusap ay nakadirekta kay Feng Yang, Liu Yun, at sa iba pa. Si Feng Yang ay tunay na nabigla ng tumingin sa listahan ng rangkang sa posisyon ni Siyang Mingji. Walang bagay na nagkataon o swerte sa listahan ng ranking na ito, bawat puntos na naipon ay batay sa lakas ng mga disipulo. Ang lakas ni Siyang Mingji ay umabot na sa ganoong antas. Ang mga mata ni Feng Yang ay nahulog sa pangalan ng sarili niyang disipulo na nanatili sa 900. Kahit na ito ay kapansin-pansin, ang pagkakaiba ay masyadong malaki kung ihahambing kay Siyang Mingji. Kaloob-loob na umiling si Feng Yang at mamantong hininga, mukhang ang lakas ng kanyang disipulo ay hindi maikukumpara sa kasalukuyang Siyang Mingji. Si Siyang Mingji ay nakapag-condense na ng top rank 10 Godhead at ang kanyang lakas ay bumuti ng paunti-unti na humihila ng malayo sa kanyang disipulo. Biglang sumigaw si Qi Wen sa tabi niya, itinuro ang listahan ng rangkang, mas Master, Lulok, Siyang Mingji. Siyang Mingji. Tumaas ba muli ang ranking ni Siyang Mingji? Natarante si Feng Yang, inilipat ang kanyang mga mata sa pangalan ni Huang Xiaolong upang tingnan ang pangalan ni Siyang Mingji. Ngunit ang nakita niya ay ang pangalan ni Siyang Mingji na unti-unting lumalabo. Ito. Pwede bang? Napatulala si Feng Yang. Sa hindi kalayuan sa kanila, nakita rin ni Qin Yi, Zheng Chu, at ng iba pa ang nagniningning na pangalan ni Siyang Mingji na unti-unting lumalabo. Sa puntong ito, lahat ng saya at pagmamalaki ay napawi sa mukha ni Qin Yi, medyo namutla. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 859. Condensing a Godhead. Habang pinapanood ang pangalan ng kanyang disipulo na unti-unting lumalabo sa listahan ng rangkang, sumigaw si Qin Yi sa galit, pagtanggi, at pangamba, hindi, imposible, huwag. Ngunit, kahit na siya ay sumisigaw,
ang pangalan ni Siang Minghi ay patuloy na lumabog, at sa wakas ay sumabog na parang mga paputok sa hangin, ganap na nabura sa listahan ng rangkang. Kung mas mataas ang rango ng isang disipulo, mas malakas at mas nakakasilaw ang mga paputok kapag sila ay namatay. Kaya, nang mawala ang pangalan ni Siang Mingji sa listahan ng rango, ang mga maliliwanag na paputok ay sumabog ng malakas sa mataas na hangin, na parang isang kulog. Ang mga maliliwanag na ilaw ay kumakalat ng alon na parang alon na tubig. Hindi lamang ang mga nasa Ian Square, kundi pati ang mga tao sa mga lansangan at mga tindahan ay kitang-kita ang maliwanag na mga ilaw. Ika-67 na lugar, Siang Mingji. Iniisip ko kung saan nanggaling ang alagad na ito. Ang mamatay sa tournament, sayang. Lahat ng mga disipulong ito na niranggo sa nangungunang 1,000 ay mga mahuhusay na henyo, at ang mga disipulong nasa pinakamataas na daan ay pawang mga henyo sa gitna ng mga henyo. Ang ganitong uri ng disipulo ay tiyak na magiging isang super hegemon sa kalawakan kapag sila ay lumaki. Mga bulalas ng awa at pagkabigla ang maririnig sa buong lugar. Ang Wango Clan Elders ay namangha din nang makitang nawala ang pangalan ni Siang Mingji sa listahan ng rangkang. Bagamat may napakaraming pagbabago sa nangungunang 3,000 pagkatapos ng 4 na buwan sa paligsahan, karamihan sa mga ito ay naganap sa labas ng nangungunang 1,000. Wala pang alagad sa nangungunang 100 na nawala ng buhay hanggang ngayon. Ika-67 na lugar. Isang mahinang buntong hininga ang narinig mula kay Wango Shuo bilang awa, ang ganitong uri ng talento, kahit na sa aming mga disipulo sa Wango Clan, ay higit pa sa sapat para makapasok sa nangungunang 10 disipulo ng aming clan. Paano namatay itong Siang Mingji? Ito ba ay isang kidlat na hayop o pinatay siya ng isa pang kalahok na disipulo? Tanong ni Wango Changqing sa mataimtim na boses. Yung nasa top 20 lang ang dapat na kayang patayin itong Siang Mingji, gayunpaman, walang pagbabago sa mga puntos at ranking ng top 20 disciples na iyon. Sa makatuwid, maaari lamang itong maging isang kidlat na hayop. Ang isa pang Wango Clan Elder, Wango Ji, ay nagtapos habang tinitingnan niya ang nangungunang 20 pangalan sa listahan ng rango. Ang ibang kasalukuyang Wango Clan Elders ay tumango bilang pagsang-ayon sa konklusyong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang makinang na liwanag ang sumikat sa ika-73 na lugar kung saan lumitaw ang pangalan ni Huang Xiaolong. Mahigit sa 4 na buwan sa paligsahan, ang nangungunang 100 lugar ay higit pa o hindi gaanong matatag, nang walang maraming marahas na pagbabago pataas o pababa. Kaya naman, ang biglaang paglitaw ni Huang Xiaolong sa ika-73 na pwesto ay agad na nakaakit ng maraming mata. Huang Xiaolong. Saang galaxy at pamilya siya nagmula? Wala naman ang pangalan niya sa top 200 before, right? Anong rango ang tumalon siya mula sa nangungunang 100? Sa palagay ko ay hindi ko nakita ang pangalan ni Huang Xiaolong bago ito. Parami ng parami ang mga Panginoon ng mga pamilya at sekta ang nakapansin sa pangalan ni Huang Xiaolong na nasa nangungunang 100. Biglang napuno ng ingay ng mga taong nag-uusap ang plaza. Marami sa mga pag-uusap na ito ay pumasok din sa mga tainga ng Wango Clan Elders at mamaling sila para tingnan ang ika-73 na posisyon sa listahan ng rangkang. Alamin mo kung ano ang ranking ni Huang Xiaolong bago ito. Biglang inutusan ni Elder Wang Buyuan ang 2 matataas na katiwala sa tabi niya. Magalang na sumunod ang 2 attendant at pumunta sa kanilang gawain. Ang mga disipulo ng Wango Clan ay gagawa ng kopya ng listahan ng rango bawat isang oras, at kung si Huang Xiaolong ay kabilang sa nangungunang 3,000 bago ito, ang mga attendant ng Wango Clan ay maaaring malaman ang kanyang naunang rango. Hindi nagtagal at bumalik ang 2 attendant, gayunpaman, ang ulat na kanilang ibinalik ay nagpalaglag ng panganang 12 Wango Clan Elders. Ano? Isang oras bago, itong Huang Xiaolong ay nasa ika-921 na pwesto. Ang lahat ng mga elder ay halos ilabas ang parehong pangungusap. Ang 2 high-level na attendant ay tumango at pinagtibay ang resulta. Tahimik na nagpalitan ng tingin ang Wango Clan Elder sa pagitan nila. Isang biglaang mahusay na paglukso mula ika-921 hanggang ika-93 na pwesto. Iisa lang ang posibilidad na makapagpaliwanag nito.
Pinatay ni Huang Xiaolong ang isang disipulo na may napakataas na ranggo sa listahan at nakatanggap ng kalahati ng mga puntos ng disipulong iyon. Ito lamang ang makapagpapaliwanag sa kanyang biglaang pagpasok sa nangungunang 100. Sa mga nangungunang 100 disipulo, tanging si Siyang Mingji na nasa ika-67 na pwesto ang bumagsak. Si Siyang Mingji ay pinatay ni Huang Xiaolong. Itong si Huang Xiaolong, bakit parang pamilyar ang pangalan niya? Malakas na nagtaka si Wang Guchangqing. Huang Xiaolong. Hindi kaya ang maliit na lalaki na pinagpustahan natin kanina? Huang Xiaolong din ang pangalan ng batang iyon. Umislap ang mga mata ni Wang Gushuo. Pusta. Dapat tingin si Wang Guji kina Wang Guchangqing at Wang Gushuo nang may pagkamahusisa. Ang bagay na ito ay hindi isang lihim na kailangang itago, kaya't maikling sinabi ni Wang Gushuo sa lahat ng tungkol sa postahan na ginawa niya kay Wang Guchangqing sa panahon ng pagpaparehistro. Nang marinig ng iba pang 10 elder na ang bone age ni Huang Xiaolong ay 258 lamang, at natalo niya ang isang late First Order High God Realm na may Cultivation of Perfection Stage late 10th Order God Realm, ang kanilang pagtataka na mga ekspresyon ay sumasalamin sa isa't isa. Isang bone age na 258, tinalo ang isang late First Order High God Realm Master habang siya ay isang Perfection Stage late 10th Order God Realm Cultivator. Ang talentong ito ay talagang napakapangit kahit na sa mga nangungunang henyo. Gayunpaman, sinasabing pinatay ng isang God Realm na bata ang Siyang Mingji na iyon na nasa ika-67 na pwesto, hindi ako makapaniwala. Imposible. Sabi ni Wang Guji, umiling-iling. Ang katotohanang maaaring maabot ni Siyang Mingji ang ika-67 na pwesto ay nagpapatunay na mayroon siyang lakas ng isang late Third Order High God Realm sa pinakakaunti. Tanging mga disipulo sa top 20 ang maaaring pumatay sa kanya. Tungkol naman sa Huang Xiaolong na iyon, isang maliit na God Realm brat, paano siya magkakaroon ng lakas na katumbas ng mga disipulo sa top 20? Sumasang-ayon ako, ito ay katawa-tawa. Umiling din si Wang Guyuan, pinabulaanan ang posibilidad na mangyari iyon, kaya, ang batang iyon na pinagpustahan ninyong dalawa ay tiyak na hindi maaaring maging katulad nitong Huang Xiaolong. Sa tingin ko, ganoon din, malamang na pareho sila ng pangalan. Tumango si Wang Guchangqing. Ang mga kalahok na alagad na may parehong pangalan ay karaniwan. Nakita rin ng grupo ni Feng Yang ang mahusay na paglukso ni Huang Xiaolong sa pinakamataas na 100. Ganoon din si Chinyi at iba pa mula sa Asher Dragon Institute. Pagkamat napakahirap para kay Chinyi na paniwalaan na ang kanyang personal na disipulo ay pinatay ni Huang Xiaolong, may isang boses na nagsasabi sa kanya na may 70% posibilidad na si Huang Xiaolong ang gumawa nito. Si Chinyi ay napuno ng kalungkutan, ang kanyang mga escarlate na mata na puno ng galit at poot ay nanlilisik sa grupo ni Feng Yang. Gayunpaman, kinontrol niya ang kanyang sarili na huwag kumilos ng walang ingat dito. Kung hindi dahil sa katotohanang mayroong isang panuntunan na nagsasaad na ang pakikipaglaban sa Ian Square ay hindi pinahihintulutan, siya ay nag-iingat sa hangin at sinuntok si Feng Yang na nagwasak sa kanya. Kumilos si Feng Yang na parang hindi niya napansin ang layunin ng pagpatay ni Chinyi, tinitingnan ang pangalan ni Huang Xiaolong sa listahan ng ranking ng may pagtataka, kagalakan, at pananabik. Ito ba talaga ang kanyang personal na disipulo, si Huang Xiaolong? May surreal feeling sa puso niya, parang naglalakad siya sa panaginip. Kailanman ay hindi siya nangahas na isipin, umasa, na si Huang Xiaolong ay makakapasok sa pinakamataas na 100. Sa simula, nakaramdam na siya ng sobrang swerte nang makapasok si Huang Xiaolong sa nangungunang 1,000. Sa oras na ito, sa isang tiyak na lambak sa umaapaw na kidlat na mundo, tiningnan ni Huang Xiaolong ang bangkay ni Siyang Mingji sa lupa at iniunat ang isang daliri. Isang hiwa ng Black Tortoise Divine Fire ang lumipad at nahulog sa bangkay ni Siyang Mingji, na sinunog ito palayo sa mundong ito. Kinuha ni Huang Xiaolong ang Spatial Ring, Godhead, at ang Halo 9-colored flower ni Siyang Mingji sa kanyang Azure Ring bago ibinaling ang kanyang atensyon sa Asher Dragon Divine Fire. Pagkatapos ng kamatayan ni Siyang Mingji, ang Asher Dragon Divine Fire ay naging walang may-ari, na naging madali para kay Huang Xiaolong na bitag ito sa hangin gamit ang Black Tortoise, Vermilion Bird, at White Tiger Divine Fires.
Itinaas niya ang kanyang kamay at hinailan ng isang malakas na puwersa ang apat na banal na apoy pababa sa mansyon ng langit na Diyos. Sa wakas ay mapapawi ko na ang aking pagka-Diyos at makatuntong sa High God Realm. Naka-cross-legged si Huang Xiaolong sa pangunahing mansyon, ang pananabik na bumubulusok sa kanyang puso habang nakatingin sa apat na banal na apoy. Isinaaktibo ni Huang Xiaolong ang gitnang pormasayon na naging dahilan upang mabuhay ang bawat pormasayon at hanay sa Heavenly Mountain. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, sinipsip ang lahat ng apat na banal na apoy sa kanyang katawan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 860. Ang pag-usbong ng isang pambihirang kayamanan. Habang sinisipsip ni Huang Xiaolong ang lahat ng apat na divine fire sa kanyang katawan, ang karaniwang nakatagong treasure dragon diagram ay lumitaw, na sumisipsip ng essence force mula sa Asher Dragon Divine Fire sa sobrang bilis. Pinuno ng malawak na puwersa ng Asher Dragon Divine Fire ang dantian at cheesy ni Huang Xiaolong sa isang kisap mata. Tulad ng lahat ng mga pagkakataon noon, sinimulan ni Huang Xiaolong na i-compress ang tunay na immortal na Essence Force sa kanyang dantian at God Battle Chi sa kanyang Chi-Si, ngunit mabilis silang napuno muli. Nagpupuno, nag-compress. Napupuno na naman at na-compress. Nawalan na ng bilang si Huang Xiaolong kung ilang beses niyang pinigilan at pinipigilan ang kanyang tunay na immortal na diwa at God Battle Chi. Nagpatuloy ito hanggang sa umabot sa punto kung saan ang kanyang dantian at Chi-Si ay umabot sa limitasyon, hindi na niya mapipiga pa ang enerhiya. Ang kanyang Chi-Si ay nagsimulang mag-crack, ang mga mahihinang linya ng dugo ay tumulo at nagsimulang mag-inat ng mas matagal. Samantalang sa kanyang dantian, ang tunay na walang kamatayang essence force ay marahas na gumugulong, lumalawak na parang mga tinak na tumutusok sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, ang dagat ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay lumiwanag na may hindi mauubos na liwanag, nagliliwanag at makinang. Habang ang esensya mula sa Asher Dragon Divine Fire ay patuloy na nagpapasigla sa kanyang katawan at kaluluwa, ang kailanawan ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay umabot sa pinakamataas na punto. Sa gitna ng lahat, sunod-sunod na umusbong ang napakalaking bagyo sa soul ni Huang Xiaolong. Ito ang unang senyales ng condensation ng isang Diyos. Naka-cross-legged sa loob ng pangunahing mansyon ng Heavenly God Mountain, si Huang Xiaolong ay naliligo sa dagat ng puting ningning na lalong tumitindi habang lumilipas ang panahon. Ang Dragon Chi sa loob ng kanyang katawan ay nagmamadaling lumabas, naging isang napakaraming mga dragon, ang kanilang mga dumadagendong na dagendong ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang katawan ni Huang Xiaolong ay naglabas ng walang hanggan, marangel na kapangyarihan ng dragon. Kasunod nito, ang ginintoang liwanag ng Buddha ay nagliliwanag sa isang bahagi ng kalangitan, na walang katapusang dumadaloy mula sa dagat ng kaluluwa ni Huang Xiaolong. Sa itaas ng mansyon, lumitaw ang isang dakilang ginintoang Buddha sa pagmumuni-muni, na umaawit ng malalim na mantra. Pumagsak ang puwersa ng Buddhist palabas tulad ng pagtaas ng tubig. Pagkatapos ng mga banal na dragon at mga gintong Buddha, si Azurechi ay sumugod, na bumubuo ng makapangyarihan at nangingibabaw na mga archdevil, na mukhang mga pinuno ng impyerno. Ang napakaraming mga dragon, hindi mabilang na mga gintong Buddha, at nagbabadyang mga archdevil ay bumuo ng kakaibang diagram sa kalangitan sa itaas ng mansyon ng Heavenly God. Ang tatlong magkakaibang ilaw ng enerhiya ay nakikipag-ugnayan at nagsasama-sama. Parami ng parami ang mga banal na dragon, mga ginintoang Buddha, at mga archdevil na lumitaw, ang tatlong magkakaibang grupo ng liwanag ay lalong tumindi, na kumalat. Sa maikling panahon, naglagay sila ng belo sa buong Heavenly Mountain. Hindi nagtagal, ang tatlong grupo ng liwanag ay lumagpas na sa hangganan ng Heavenly Mountain, lumampas sa mga layer ng array formations, umabot sa lambak at pumailang lang sa langit sa labas. Ang hindi mabilang na mga banal na dragon, mga gintong Buddha at mga archdevil ng impyerno ay nag-flicker sa loob at labas sa loob ng tatlong kulay na dagat ng liwanag. Naapektuhan ng nakakagulat na presensya ng tatlong pagpapakita, ang puwersa ng kidlat mula sa buong lambak, sa loob ng radius na ilang libong li, ay naging pabago-bago at matindi.
Higit pa rito, ang ikasyam na langit na kidlat ng overflowing lightning world ay mabangis na nagtipon patungo sa lambak. Sa simula, ang nakapalibot na lambak lamang ng ilang libong li ang naapektuhan, ngunit ang tatlong grupo ng liwanag ay lumampas sa 10,000 li, kumalat patungo sa 20,000 li, 30,000 li. Nang ang tatlong uri ng liwanag ay umabot ng hanggang 10,000 li mula sa lambak, sa wakas ay nakuha nito ang atensyon ng maraming kalahok na mga disipulo, gayon din ang kanilang pagkagulat. Ano ito? Ano ang naging sanhi ng lakas ng kidlat ng lambak na ito upang maging pabago-bago ng isip? Gayon din, ang puwersa ng kidlat ay nagtitipon sa itaas ng lambak na iyon. Ulalas ng isang disipulo ng Wango clan na hindi kalayuan sa lambak. Tatlong uri ng maliwanag na ilaw. Ang mga banal na dragon, mga gintong Buddha, at mga archdevil ay sabay na lumilitaw. Sa oras na ito, dumating ang isa pang disipulo ng Wango clan, nakatayo ng mataas sa himpapawid, nagpapalabas ng isang malakas na divine power. Ito ba ang paglitaw ng isang hindi pangkaraniwang kayamanan? Ang kasalukuyang mga disipulo ng Wango clan ay mabilis na sumaludaw nang makita nila ang may-ari ng boses, bumati, Kuya Yanhui. Ang bagong dating na tao ay walang iba kundi ang pinakadakilang henyo ng Wango clan, si Wango Yanhui. Pambihirang kayamanan. Hindi kinakailangan. Isang boses ang tumugon sa tanong ni Wango Yanhui. Kuya Mochi. Ang mga nakapaligid na disipulo ng Muklan ay masigasig na bumati nang makita nila ang taong ito, ang kasalukuyang nasa ika-4 na ranggo sa listahan ng ranggo, si Mochi. Ang kababalaghan sa paligid ng lambak ay nagpatuloy na sa loob ng ilang araw at nagsimulang kumalat ang balita na umaakit ng higit pang mga alagad. Kaya, mayroong isang malaking bilang ng mga disipulo malapit sa lambak, at maging ang mga disipulo na nasa nangungunang 10 tulad ni Wango Yanhui at Mochi ay sumugod sa lokasyong iyon. May kaugnayan man ito sa isang pambihirang kayamanan o hindi, kailangan lang nating pumasok sa lambak at tingnan. Tinabi ni Wango Yanhui sa isang bagay of fact na tono. Pagkatapos ay nawala siya sa isang kisap mata, sumipol na parang palaso habang lumilipad siya patungo sa lambak. Sa loob lamang ng ilang segundo, nalampasan ni Wango Yanhui ang mga layer ng umiikot na enerhiya ng kidlat sa hangin, papalapit sa Heavenly Mountain. Habang pinapanood ito, lumipad din si Mochi. Ang mga alagad sa paligid ay nanatili sa kanilang kinaroroonan. Tinubukan nilang pumasok sa lambak bago ito, gayunpaman, ilang sandali pagkatapos nilang makapasok, karamihan sa kanila ay nasugatan ng puwersa ng kidlat sa atmosfera na pinilit silang bumalik sa isang malungkot na estado. Makakapasok ba sina Wango Yanhui at Mochi sa kailaliman ng lambak? Ilang mga disipulo ng Joklan ang nagbulungan sa kanilang mga sarili. Narinig ng isang disipulo ng Wango clan ang kanilang sinasabi at malamig na pamulong, wala ka man lang lakas na pumasok sa lambak, kaya paano may kukumpara ang karamihan sa inyo sa ating Kuya Yanhui? Sa kakayahan ng ating Kuya Yanhui, tiyak na maaabot niya ang kailaliman ng lambak. Maaabot din ng ating Kuya Mochi ang kailaliman. Mariing binigyang diin ng mga disipulo ng Moklan. 1 minuto, 2 minuto, 20 minuto ang lumipas. Ang pulutong ng mga disipulo ay naghihintay sa labas nang makita ang mga figure ni Wango Yanhui at Mochi na nagmamadaling lumabas. Bakas ang mga gasgas at dent sa kanilang mga banal na baluti, alikabok at dumi sa kanilang mga mukha. Ang kahabag-habag na kalagayan ni Wango Yanhui at Mochi ay hindi mas mabuti kaysa sa mga naunang disipulo. Nang maramdaman ang iba't ibang titig sa kanila, kapwa nakaramdam ng awkward sina Wango Yanhui at Mochi. Hindi pinapansin ng mga titig na ito, pinalayo ni Wango Yanhui at Mochi ang mga disipulo ng kanilang sariling angkan. Tahimik na nagpalitan ng tingin ang natitirang mga alagad. Ang kakaibang pag-uugali ni Wango Yanhui at Mochi ay nagtaas ng ilang mga haka-haka. Tirichit *S. Sa mansyon ng Heavenly God, 3 uri ng liwanag ang patuloy na lumabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong. Masyadong malawak ang enerhiyang nakapaloob sa 3 ilaw na iyon, dahilan para mapunit ang kanyang laman at damyugo ang pulgada por pulgada. Gayunpaman, sa tulong ng 4 na Divine Fires, Essence, ang mga sugat ni Huang Xiaolong ay gumaling sa kanilang sarili.
Ang prosesong ito ay paulit-ulit ng maraming beses. Habang si Huang Xiaolong ay patuloy na dumudugo at gumaling, isang whirlpool ang nabuo sa itaas ng kanyang ulo na lumalawak sa napakalaking sukat. Ang purong puwersa ng kidlat ng overflowing lightning world ay nilamon ng whirlpool na ito na damaloy sa bagong katawan ni Huang Xiaolong. Sa itaas ng lambak, ang napakalaking puwersa ng kidlat na dating natipon ay nagbagong anyo sa isang kayaig ng mga dragon ng bahan ng kidlat na nagtataglay ng nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Maging ang mga alagad na hanggang 10,000 li ang layo ay nakaramdam ng palpitations. Pagkatapos, isang mas nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang sumugod mula sa kailaliman ng lambak na parang tsunami, sunod-sunod na alon. Nang lumabas ang nakakatakot na enerhiyang ito, umulan ang galit na kidlat sa paligid ng lambak. Ang ilang mga alagad ay masyadong mabagal at hinampes ng kidlat sa hangin. Sa itaas ng Soul Sea ni Huang Xiaolong, ang tatlong ilaw ay namumuo, ngunit lumaki ng sabay-sabay. Ang mga thread ng space at time loss na kabilang sa bawat isa sa tatlong ilaw ay nagsimulang magbago. Isang araw, 10 araw, isang buwan, 2 buwan. Sa ngayon, ang gitna ng tatlong grupo ng liwanag ay umabot na sa 10,000 ang diametro, ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa paglawak. Tila may kung anong kumikilos sa loob ng mga ilaw na ito na parang puso. Bawat kumpas ay parang kidlat na yumanig sa buong lambak. Ang mahihinang mga disipulo sa mga nanonood sa labas ng lambak ay nagsuka ng dugo, ang kanilang kalagayan ng pag-iisip ay lubhang naapektuhan. Namutla ang mga mukha at nagsitakbuhan ang lahat sa takot. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit pinaalis ni Wang Boyanhui at Mochi ang mga disipulo ng kanilang mga angkan mula rito. Hindi ito isang pambihirang kayamanan na naghihintay na ipanganak, ang lambak na ito ay nakagapos sa isang napakabangis na hayop. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.